Nagsimulang gamitin ni Zhao Chunlu ang spiritual energy. Pumapasok sa estado ng pakikipaglaban. Junior Brother Austin, pasensya na. Inatake niya. Umatras si Austin Cloud ng ilang hakbang at nag-isip. Itong ilang na lugar, walang manonood. Sa pagkakataong ito, pwede na akong umarte ng basta-basta. Gagamit ako ng ilang pinaka-ordinaryong defensive talismans. Sa kabilang banda, si Melody Swordheart ay nalilito at nahihiya sa conclusion ng doktor. Ano? Umibig? Paanong nangyari iyon? Nagpatuloy sa pagtatanong ang doktor. Kung gayon, tatanungin kita, kamakailan lamang, hindi ba't kapag naiisip mo ang taong iyon, nakakaramdam ka ng labis na saya? Hindi ba't nagbibigay ka ng espesyal na atensyon sa isang tao? Kapag siya ay nasa paligid mo, hindi mo may iwasang mapansin siya. Nalito si Melody Swordheart, hindi makasagot agad. Ako, gusto kong pag-isipan muna. Bigla siyang nakaramdam ng spiritual energy. May nag-aaway sa labas ng lungsod. Ito ang spiritual energy ni Senior Brother Austin. Mabilis na umalis si Melody Swordheart. Hindi nakalimutang mag-iwan ng ilang salita bago mawala. Doktor, salamat sa inyong payo. Ang pera ko ay nasa mesa. Kailangan ko nang umalis. Ang atake ni Zhao Chunlu ay tumama sa barrier ni Austin Cloud. Pareho silang hindi nasaktan. Nagngalit ang ngipin ni Zhao Chunlu. Napakalakas ng talisman technique. Nagulat si Austin Cloud. Malinaw na binawasan ko na ang karamihan sa depensa. Pero sinasabi pa ring masyadong malakas. Mukhang kailangan ko pang bawasan ang lakas ng ilang bahagi pa. Pag-iisip nito, ang sumunod na atake ni Zhao Chunlu ay talagang nakagawa ng butas sa barrier. Tinakpan ni Austin Cloud ang mukha. Nalito si Zhao Chunlu. Biglang nabasag. Hindi kaya, masyado lang akong nag-iisip. Hindi naman ganoon kalakas si Junior Brother Austin. Nagpatuloy sa pag-arte si Austin Cloud. Naisip niya, tama, hindi mali. Ganyan nga ang isipin mo. Susunod, aarte akong hindi makalaban. Tapos na ang laban. Nagsalita si Zhao Chunlu. Oras na para tapusin ang laban. Hindi gumalaw si Austin Cloud habang ang atake ni Zhao Chunlu ay patungo sa kanya. Hanggang dito na lang. Sa pagkakataong ito, kung matatalo ako kay Senior Brother Zhao, hindi na paghihinalaan ang aking lakas sa hinaharap. Biglang naharang ang atake. Nagulat si Zhao Chunlu. Ano? Mula sa itaas, nakatingin si Melody Swordheart. Galit siya. Maaari ko bang tanungin? Zhao Chunlu, Senior Brother Zhao, bakit mo inaapi ang iyong kapwa-disipulo? Ipinaliwanag niya, Junior Sister, hindi tulad ng iniisip mo. Isa itong patas na laban sa pagitan namin ni Junior Brother Austin. Huwag kang makialam. Nagpatuloy siya sa pagtatanong. Ang pakikipaglaban sa isang taong mas mababa ang realm kaysa sa iyo. Patas ba iyon? Kung gusto mong lumaban ng patas. Galit na nagmungkahi si Melody Swordheart. Bakit hindi tayong dalawa ang maglaban? Ang sinabi niya ay nagpatigil sa kanya ng ilang sandali. Ito ay pribadong usapin sa pagitan namin ni Junior Brother Austin. Junior Sister Melody, ano ang relasyon mo kay Junior Brother Austin? Ang tanong ni Zhao Chunlu ay nagpaisip kay Melody Swordheart. Bakit kailangan kong ipagtanggol si Junior Brother Austin? Lumingon siya. Tiningnan si Austin Cloud. Ano nga ba talaga ang relasyon namin ni Senior Brother Austin? Hindi kaya, talagang umibig na ako kay Senior Brother Austin. Tiningnan din siya ni Austin Cloud. Hinanap ni Melody Swordheart ang sagot sa sarili. Hindi ito pag-ibig. Ang ganitong klaseng damdamin, marahil ay mas katulad ng pagnanasa. Ang ninanais ko ay ang uri ng pakiramdam, kung paano hinaharap ni Senior Brother Austin ang lahat ng bagay ng may kalmado at kapanatagan. Totoong ngumiti siya. Sumasagot kay Zhao Chunlu. Senior Brother Austin ang aking layunin. Kasabay nito, isa rin siyang napakahalagang kaibigan para sa akin. Muling nagtanong si Zhao Chunlu. Sinasabi mong, itinuturing mo si Junior Brother Austin na parang iyong layunin. Ang natural na estado ng pag-iisip ni Senior Brother Austin ay isang bagay na dapat matutunan ng marami. Hinugot niya ang espada. Hinugot din ni Zhao Chunlu ang espada. Kung talagang kailangan mong hamanin si Senior Brother Austin, hayaan mo na akong gawin ito. Mabuti na rin. Ang naudlot na laban sa Peach Blossom Spring ay maaaring tapusin na rito. Mula sa itaas, patuloy na lumitaw ang mga taong gustong mang-api kay Junior Brother Austin. Kailangang dumaan muna kayo sa amin.
Sina Jiang Do at Wang Gang ay nakatayo sa harap ni Austin Cloud, na nagpalito kay Zhao Chunlu. Hindi ba? Ulit, anong relasyon ninyo sa kanya? Ipinaliwanag ng dalawang ito. Junior Brother Austin ay may malalim na pangunawa sa talisman daw. At tinulungan pa niya kami ng walang kondisyon. Siya ang aming mabuting kaibigan. Sa madaling salita, kung gusto mong hamanin si Junior Brother Austin, kailangan mo munang dumaan sa amin. Nahulog sa isang pagkapatas ang apat. Ako ang nauna. Kahit gusto ninyong ipagtanggol si Senior Brother Austin, kailangan ninyong pumila at maghintay ng inyong pagkakataon. Matagal na akong hindi nakikipag-spar kay Junior Sister Melody. Sakto, masusubukan ko ang bagong natutunang talisman technique na ito. Huwag kayong mag-away ng basta-basta. Hayaan ninyong ako muna ang lumaban kay Junior Sister Melody. Si Austin Cloud, na nanunood sa isang tabi, ay tahimik na nagkomento sa laban. Bakit naging ganito kagulo ang labang ito? Ha, wala nang magagawa. Sino ba ang nagsabing masyadong malakas ang aking karisma? Si Austin Cloud, na nanunood sa isang tabi sa magulong grupo na iyon, ay nag-isip, hindi pwede. Ngayon, kailangan kong matalo kay Zhao Chunlu para hindi ako ipadala sa overtime. Isang atake mula kay Zhao Chunlu. Tumalon si Austin Cloud para matamaan. Kaguluhan lang naman ito. Hindi ako mahihirapan dito. Masakit na sumigaw ang kanyang ulo. Mabilis na lumingon si Melody Swordheart sa kanya. Senior Brother Austin. Lumapit siya para alalayan siya. Ayos ka lang ba? Agad ding huminto ang tatlo pa at nagsimulang magsisihan. Junior Brother Austin. Nasaktan. Kasalanan mo ito. Kasalanan mo kaya. Inaamin ko. Medyo wala rin akong kontrol kanina. Pero hindi ba't wala rin kayong kasalanan? Mula sa likuran, malakas na nagsalita si Elderlan. Tama na. Agad na tumahimik ang grupo. Nauutal sila nang makita siya. Elderlan. Galit na galit si Elderlan hanggang sa lumitaw ang mga ugat. Kayo, bilang mga core disciple ng sekta. Ngunit habang nagsasagawa ng misyon, nagtitipon kayo para mag-away. Malakas siyang nagsalita. Hindi ito angkop. Malapit nang magsimula ang Heavenly Prodigy Grand Meeting. Dapat kayong magsanay ng mabuti. Huwag na kayong kumilos na parang mga bata tulad ngayon. Nakakahiya sa sekta. Ang tatlong sina Jiang Do, Wang Gang, at Zhao Chunlu ay malungkot ang mukha. Tumatanggap ng kasalanan. Nagkamali po kami. Elderlan. Nagpatuloy sa pagsermon si Elderlan. Sa pagitan ng mga kapwa-disipulo, mas kailangang magkaisa at magmahalan. Kung si Austin Cloud ay nasaktan ninyo, sa mga susunod na araw, bigyan ninyo siya ng kaunting konsiderasyon. Kung may anumang kagyat na misyon, tulungan ninyo siya. Nang marinig iyon ni Austin Cloud, nasabik siya na parang nanalo sa loto. Ayos. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglipad patungo sa Star Heaven Sect. Pagod na nagbuntong hininga si Jiang Do. Sumingit si Wang Gang. Ang layo talaga ng Star Heaven Sect. Nakakapagod ang biyahe. Siguro dahil sa laban kagabi kaya pagod tayo. Nagsalita si Zhao Chunlu. Kung pag-uusapan, may kaunti pa rin akong pagdududa. Ang Star Heaven Sect ay orihinal na isang maliit na sekta lamang sa hangganan. Bakit bigla silang naging tagapamahala ng Heavenly Prodigy Grand Meeting? Nakikinig si Melody Swordheart sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay nagpaliwanag, si Senior Brother ay nasa seclusion para maglinang. Kaya't may mga bagay siyang hindi alam. Narinig ko na noon, ang Star Heaven Sect ay dumaan sa panganib na malipol ang sekta. Si Sect Master Sushing ay nawala rin ng ilang panahon. Ngunit sa oras ng krisis, biglang bumalik si Sect Master Su. Bukod pa rito, ang realm ni Sect Master Su ay mas malakas kaysa sa inaasahan ng lahat. Ginamit niya ang isang napakagaling na paraan para lutasin ang krisis ng Star Heaven Sect noon. Sabi nila, si Sect Master Su ay hindi sinasadyang nakapasok sa isang sinaunang secret realm at nakakuha ng isang pagkakataon. Ang Star Heaven Sect noon ay nagbago ng panganib tungo sa kaligtasan. At tumalon pa para maging tagapamahala ng Heavenly Prodigy Grand Meeting sa pagkakataong ito. Malalim na nag-isip si Zhao Chunlu. Secret realm, pagkakataon, talagang nakakatakot sa lakas. Sumang-ayon si Elderlan. Tama, sa pagkakataong ito. Ang gantimpala sa Heavenly Prodigy Grand Meeting. Ang pinakakapansin-pansing treasure ay ang susi sa libingan ni Emperor Yu Chen. Ito ay dahil sa pagkuha ng susi.
Makakapasok ang isang tao sa libingan. Makakakuha ng walang katapusang pagkakataon. Pagkatapos mapagpasyahan ang mananalo, ang buong cultivation world ay parang muling babalasa. Bumantong hininga si Zhao Chunlu. Sa mga disipulong mula sa iba't ibang sekta na dumating sa pagkakataong ito. Maraming henyo. Mukhang magiging napakahirap ang labanan para sa susi sa pagkakataong ito. Para sa sekta, kailangang gawin ang lahat ng makakaya. Lumingon sila. Tiningnan si Austin Cloud. Si Junior Brother Austin, nagbabasa na naman ng libro. Hindi ba't ayaw na ayaw niya sa paglilinang? Tinatawag pa niyang volume, ang ginagawa niya. Bakit ganoon siya kaseryoso? Hindi kaya nag-aaral siya ng sword techniques para sa Heavenly Prodigy Grand Meeting sa pagkakataong ito. Junior Brother Austin, sa wakas. Seryoso na ba siya? Tiningnan ang pamagat ng libro. Natigilan silang tatlo. Espesyal na extra volume ng Junior Sister Cultivation. Kaya pala, nagbabasa siya ng Junior Sister Cultivation. Hindi may kakaila na si Junior Brother Austin. Sa anumang sitwasyon, kaya niyang maging kalmado ng ganyan. Nag-ingat si Melody Swordheart, HMPH. Isang itim na anino ang lumitaw. Napansin din ito ni Austin Cloud. Mabilis niyang binabalaan ang lahat. Mag-ingat, may demonic chi. Hindi maganda. Ito ang Blood Moon Demon Wolf. Nag-utos si Elderlan. Ang Blood Moon Demon Wolf. Ang lakas nito ay lampas sa Purple Mansion Realm. Kapag nakagat nito ang biktima, hindi na ito bibitaw hanggang sa mamatay. Mag-ingat kayong lahat. Ang iba, palibutan ninyo ito kasama ko. Melody Swordheart, kailangan mong patayin ito. Sabay-sabay na tumanggap ng utos ang apat na disipulo. Naiintindihan. Nabuo ang mga kadena ng spiritual energy. Mahigpit na itinali ang lobong ito. Lumipat si Melody Swordheart sa ulo nito. Hinugot niya ang espada. Tanggapin mo ito, Blood Heaven Demon Wolf. Nang mapansin iyon, agad itong gumamit ng spell. Nagulat si Melody Swordheart. Napabulalas. Ano ito? Isang clone divine ability. Ilang clone ang sumugod kay Zhao Chunlu. Ilang iba pa ang pumalibot kay Jiang Do. 2 clone ang sumugod kay Austin Cloud. Marahan siyang umiwas. Napansin pa niya ang ibang kakaibang bagay sa kanila. Ito ay. Mabilis na tumulong si Melody Swordheart. Senior Brother Austin, tutulungan kita. Mabilis na nawala ang mga clone. Nagsalita si Elderlan. Lahat ba kayo ayos lang? Sumagot si Zhao Chunlu bilang kinatawan. Elderlan, ayos lang po kami. Nagpatuloy si Elderlan. Ang paglitaw ng Demon Wolf na ito ay masyadong nagkataon. Malaki ang posibilidad na may sadyang gumawa nito. Kung wala kayong problema, magmadali na tayong umalis. Nahihiyang tiningnan ni Melody Swordheart ang napakaseryosong mukha ni Austin Cloud. Senior Brother Austin, ayos ka lang ba? Nagniningning ang kanyang mga mata. Nagsisiyasat. Sa gitna ng dibdib ni Melody Swordheart ay lumitaw ang isang kakaibang aura. Mukhang ang bagay sa katawan ng Blood Moon Demon Wolf na iyon, noong pinapatay ito. Hindi sinasadyang nadaplisan. Bumalik siya sa kanyang maamong ngiti. Binitawan ng kamay. Walang problema. Bigla lang akong medyo nag-alala para sa iyo. Kaya sinuri ko ang iyong mga sugat. Walang muwang na nagtanong ang dalaga sa kanya. Sinuri ang mga sugat, ngunit wala naman akong sugat. Lumapit si Lantong sa sandaling ito. Sumenyas sa kanila. Walang problema. Ayos na. Magpatuloy na kayong lahat. Nagpatuloy din sa paglakad si Austin Cloud kasama siya. Ngunit sa kanyang puso, mayroon pa ring pagdududa. Hindi kaya masyado lang akong nag-iisip. Ang kalmadong ngiti ay wala na sa kanyang labi. Napalitan ng isang nag-aalalang pag-iisip. Bakit pakiramdam ko ay may hindi tama? Sana walang problema sa Heavenly Prodigy Grand Meeting sa pagkakataong ito. Sa harap nila ay ang tanawin ng magkapatong-patong na bundok. Ang lugar na kailangang puntahan ay nasa gitna ng malabong espasyo ng mga ulap at hamog. Sa Star Heaven Sect, bumukas ang malaking tarangkahan. Sinasalubong sila, mga kasama. Sa harap ninyo ang Star Heaven Sect. Ngumiti si Yan Yu nang may kasabikan. Sa wakas, nakarating na rin. Bumaba si Melody Swordheart. Hindi mapigil ang humanga. Napakaganda ng aura. Tiningnan ni Austin Cloud ang malaking estatwa. Pumuri. Hindi may kakaila na ito ang ikatlong pinakamalakas na sekta sa East Wasteland. Sa sandaling ito, isang nagmamadaling hakbang ang tumakbo papunta sa kanila. Ang binatang iyon ay humihingal habang malakas na nagsasalita. Pasensya na.
Ako ang may responsibilidad na salubungin ang mga disipulo ng sekta. Ngunit nahuli ako. Siya si Dong Zuan, ang pinakamababang ranggo na core disciple ng Star Heaven Sect. Hawak niya ang ilang kumikinang na berdeng bato sa kamay. Nahihiyang ngumiti. Ito ang Spirit Jade. Ginagamit para markahan ang pagkakakilanlan ng mga disipulo. Sa pamamagitan nito lamang makakapasok sa loob ng Star Heaven Sect. Bawat isa ay kumuha ng isa. Samantala, seryosong nakatingin si Austin Cloud sa kanila. Salamat. Nang siya na ang kukuha, handa nang ibigay sa kanya ang Jade. Ngunit sa loob nito ay lumitaw ang isang kakaibang spell. Hawak ito sa kamay. Puno ng pagdududa si Austin Cloud. Kahit napaka-misteryoso, may aura ng Demon Sect sa Spirit Jade na ito. Patuloy na pinapasok ni Dong Zuan ang mga disipulo sa loob. Sa harap ang lugar ng labanan para sa Heavenly Prodigy Grand Meeting sa pagkakataong ito. Mga kasama, sumunod kayo sa akin. Ang lugar ng labanan ng Star Heaven Sect ay napakalawak at komportable para sa mga bisita. Ang mga mula sa ibang sekta ay maaga nang dumating at pumasok na sa kani-kanilang lugar. Ipinakilala sa kanila ni Dong Zuan ang kanilang pwesto. Mga kasama, ito ang lugar ng Azure Cloud Sword Sect. Pagkatapos magbigay ng gabay, muli siyang nagmamadaling umalis. May kaunti pa akong gagawin. Magpapalam muna ako sa inyo. Sana po ay mapatawad ninyo. Sinundan pa rin siya ng tingin ni Austin Cloud. Sa likuran nila, malakas na pinapagalitan si Dong Zuan ng mga kapwa-disipulo. Anong nangyari? Ang kupad mo. Malapit nang magsimula ang Heavenly Prodigy Grand Meeting. Hindi ka pa kumikilos. Opo. Medyo nalungkot si Austin Cloud nang makita iyon. Iniiwasan ba siya ng Star Heaven Sect? Sa sandaling ito, isang kumikinang naliwanag ang sumilay sa langit. Tingnan ninyo. Iyon ang Sect Master ng Star Heaven Sect. Si Su Xing. Nagpakita si Su Xing na may palakaibigang ngiti, na nagustuhan ng maraming tao. Napakagwapo. Nagsimula siyang magsalita para sa kompetisyong inorganisa ng kanilang sekta. Mula sa sandaling ito, kayong mga kinatawan na narito ay hindi lamang para sa inyong sarili, kundi para rin sa inyong sekta. Umaasa akong sa pagkakataong ito, ipapakita ninyo ang lahat ng inyong lakas. Pagkatapos, iwinasiwas ni Su Xing ang kamay. Naghagis ng hindi mabilang na mga rolyo ng papel sa paligid. Susunod, ipapakilala ko ang mga sektang kalahok sa kompetisyon ngayon. Una, sina Amber at Violet ng Purple Spirit Sect. Sa tabi nito ay ang pinuno ng Divine Flame Sect. Si Yan Yu, Divine Flame Sect. Nagpakitang gilas siya. Pagkatapos ay malakas na nagsalita. Mga kapwa henyo, go for it. Naway ang inyong mga sekta ay makakuha ng pangalawang pwesto sa ilalim ng aking kaluwalhatian. Ang ibang mga tao ay nagmamadaling tinakpan ang mukha. Bakit kasama natin sa isang team ang mayabang na ito? Nakatingin sa atin ang lahat. Nakakahiya. Sa tapat nila ay ang pinuno ng Yellow Sea Sect. Si Hai Wuya, nakalmadong nakatayo sa tabi ng asul na watawat. Yellow Sea Sect. Si Melody Swordheart at ang kanyang mga kapwa-disipulo ay magkakasamang nakatayo. Naghihintay na tawagin ang pangalan. Azure Cloud Sword Sect. Pagkatapos, hindi mabilang na iba pang sekta ang tinawag. Cloud Heart Sect, Divine Void Sect, Golden Cloud Sect, Ghost Gate Sect. Binuklat ni Austin Cloud ang pahina ng nobela. Pagkatapos ay palihim ng umiti. Mukhang karamihan ay mga sektang medyo pamilyar na. Mayabang pa siyang nag-iisip. Mukhang sa pagkakataong ito, kailangan ko lang maging medyo seryoso. Hindi magkakaroon ng malaking problema. Ngunit nagulat siya sa huling sinabi ni Su Xing. At sa pagkakataong ito, espesyal naming inaanyayahan ang sekta ng Wanzin Heavenly Palace. Mabilis na tumayo si Austin Cloud. Ang anino ng isang magandang babae ay unti-unting lumitaw mula sa isang mahiwagang ilusyon. Wanzin Heavenly Palace, Luna Vu. Ang elder ng Wanzin Heavenly Palace ay nandoon din. Na nagpagulat sa lahat, mayroon pa palang sekta na alamat na tulad ng Wanzin Heavenly Palace. Ang kanilang paglitaw ay napakagara. Lumingon si Austin Cloud. Kumunat ang noo. Tiningnan si Luna Vu. Palihim na ngumiti si Luna Vu. Talagang dumating din siya. Dahil sa kanyang paglitaw, hindi na siya makapagbasa ng libro. Kailangang maging mas maingat. Ikaw, sa pagkakataong ito, huwag kang mangangahas na hawakan ng aking Junior Sister Cultivation kahit kaunti. Mahinang bamulong si Wang Gang sa tainga. Senior brother, bakit kanya binabati? Kilala mo ba siya?
Ipinag-cross ni Jiang Do ang mga braso. Hindi ko kilala. Akala ko ikaw ang kilala. Biglang napabulala si Melody Swordheart, na nagpagulat kay Austin Cloud. Senior Brother Austin. Matalas ang kanyang tingin na parang iniimbestigahan siya. Bakit ang tensyon adumo? Kilala mo ba siya? Mabilis siyang lumingon. Pagkatapos ay tumanggi. Hindi ko kilala. Junior sister. Paanong makikilala ko siya? Sa sandaling ito, may hawak na isang piraso ng tali si Su Xing sa kamay. Nagpatuloy sa pagsasalita. Naniniwala akong alam na ng lahat. Ang magwawagi sa Heavenly Prodigy Grand Meeting sa pagkakataong ito ay makakatanggap ng susi sa libingan ni Emperor Yu Chen. Bukod pa rito, mula sa kanyang kamay, biglang lumitaw ang tatlo pang bagay. Ang makakakuha ng ikatlong pwesto ay makakatanggap ng Moon Soul Bracelet. Ang makakakuha ng pangalawang pwesto ay makakatanggap ng Starfire Pearl. Ang ibang mga disipulo ay labis na naghahangad sa mga bagay na iyon. Ang Star Heaven Sect, napakagalante naman. Muling itinago ni Su Xing ang mga ito. Ngumiti. Ang laban sa pagkakataong ito ay nahahati sa dalawang yugto. Ang unang yugto, na malapit nang magsimula, ay ang arena battle. Para maging patas, lahat ng sekta ay guguluhin. Maingat na tiningnan ni Austin Cloud ang ilalim niya. Isang numero ang lumitaw sa kanyang jade. Ang spirit jade sa inyong kamay ay magpapakita ng isang random na numero. Ang dalawang may parehong numero ay maglalaban. Sa huli, malalaman kung sino ang mananalo. Ang mga watawat na nakasabit sa paligid ng tribuna ay lalong malakas na kamakaway. Ipinapahayag ko, ang unang round ng labanan ay opisyal nang nagsisimula. Sinuri muna ni Melody Swordheart kasama ang iba. Napakasaya niyang sinabi sa kanila. Napakabuti. Hindi magkapareho ang ating mga numero. Sa unang round ng labanan, hindi maglalaban ang Azure Cloud Sword Sect. Sa sandaling ito, isang taong nagmamadaling lumapit kay Su Xing at nagulat. Sect Master. Lahat ng malalaking sekta ay matagumpay na nagamit ang Blood Moon Demon Wolf para ikalat ang Demon Spirit Smoke. Ngunit, may hindi inaasahang pangyayari. Biglang tumigas ang kanyang mukha. Oh, anong pangyayari? Nag-aalangang itinuro ng taong iyon si Austin Cloud na kalmadong nakaupo sa upuan. Ay, isang disipulo mula sa Azure Cloud Sword Sect, dahil masyadong maliksi ang kanyang movement technique. Hindi sinasadyang naiwasan niya ang Demon Spirit Smoke. Malamig na tiningnan ni Su Xing ang taong iyon. Pagkatapos ay inutusan, ipadala mo ang isang tao para subaybayan ang disipulong iyan para sa akin. Takot na sumagot ang taong iyon. Opo, ang mga sumunod na salita ay ibinulong niya sa mga disipulo sa loob ng sekta. Lahat ay ayon sa orihinal na plano. Hawak ng tagapamahala ng laban ang papel sa kamay. Pagkatapos ay tinawag ang pangalan. Nagulat si Dong Zuan nang ang kanyang pangalan ang unang tinawag. Dong Zuan ng Star Heaven Sect. Nagkagulo rin ang iba. Ano? Ang unang laban ay internal conflict na ng sekta. Ang sama naman ng swerte ng Star Heaven Sect. Nakasandal si Wang Gang sa pader. Nagkomento. Narinig ko. Si Himing ang core disciple ng Star Heaven Sect. Habang si Dong Zuan ay isa lamang sa pinakamababang ranggo na core disciple. Siguradong talo na siya. Palihim na ngumiti si Zhao Chunlu. Sa tingin ko, hindi pa sigurado. Masayang nanonood si Melody Swordheart ng laban. Pagkatapos ay lumingon para tanungin si Austin Cloud. Senior Brother Austin, sa labang ito, sino sa tingin mo ang may pinakamalaking tsansang manalo? Inaantok siyang nakikinig, ngunit nagising siya dahil sa tawag nito. Anong nangyari? Medyo naiinis na pinagalitan siya ni Melody Swordheart. Kaya pala si Senior Brother Austin ay wala namang pakialam. Sa sandaling ito, isang taong may napakakumpiyansang hakbang ang bumaba sa lupa. Si Himing. Ipinagdikit niya ang dalawang kamay. Handang-handa na para sa labang ito. Mula sa tribuna, lumipat si Dong Zuan sa palaruan. Hindi pa sila naglalaban, ngunit malubha na siyang ininsulto ni Himing. Ang talunin ka, kahit kasing dali lang ng pagtapak sa isang langgam. Nakakapagod pa rin para sa akin. Kinagat ni Dong Zuan ang labi. Takot na nakatingin sa kanya. Napakayabang ni Himing. Inuutusan ang kalaban. Kaya sumuko ka na. Takot na takot si Dong Zuan hanggang sa hindi na siya makapagsalita ng malinaw. Ngunit nagpasya pa rin siya. Senior brother, gusto ko pa ring subukan. Nang marinig iyon ni Himing, ngumisi siya. Ano? Itong walang kwentang ito. Nangangahas pa ring hamanin ako.
Kung gusto mong maghanap ng kamatayan, hayaan mo akong. Agad siyang nagpakawala ng isang napakalakas na atake. Pagbigyan ka, mabilis na tumalon si Dong Zuan. Umiiwas. Agad na lumapit si Himing sa likuran niya na may malupit na ngiti. Walang awa siyang hamampes ng suntok. Star Flash. Hindi pa rin nawawala ang ngiting iyon sa kanyang mukha. Hindi na malaya ni Dong Zuan ang biglaang ataking ito mula sa kanyang senior brother. Ano? Tumama sa kanya ang isang suntok. Tumalsik ang dugo. Nanghina ang kanyang katawan. Ngunit hindi pa rin tumigil si Himing. Sumugod pa ulit kay Dong Zuan. Baliw siyang parang isang mabangis na hayop. Ikaw ang naghanap ng kamatayan. Isang illusory star palm ang tumama sa katawan ni Dong Zuan. Na muling nagpatomba sa kanya sa lupa. Tumulo ang luha ng kawawang binata nang makaranas ng matinding dagok ang kanyang katawan. Pagkatapos paulit-ulit na bugbugin ang kanyang kapwa-disipulo. Natapos ang laban. Si Dong Zuan ay walang magawang nakahandusay sa lupa. Inanunsyo na rin ang resulta. Ang unang laban ay nagtapos na. Si Himing ng Star Heaven Sect ang nagwagi. Nakatayo pa rin siya doon na mayabang. Kahit kakakbugbog lang sa isang tao. Kumunat ang noo ni Melody Swordheart. Naiinis. Itong si Himing, bakit ganoon kalupit sa kapwa-disipulo? Bamantong hininga lamang si Austin Cloud sa pagkainip. Mukhang seryoso ang internal competition ng Star Heaven Sect. Nakaramdam siya ng ginhawa. Ang Azure Cloud Sword Sect pa rin ang pinakamagaling. Muling tiningnan ng babae ang papel. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasalita. Ikalawang laban. Mabilis na nagharap ang dalawang kilalang sekta. Si Yan Yu ng Divine Flame Sect laban kay Melody Swordheart ng Azure Cloud Sword Sect. Pagkarinig sa pangalan, mabilis na tumalon si Yan Yu mula sa kanyang pwesto. Napakasigla siyang nag-inat, sumisigaw. Sa wakas, ako na. Malapit nang hindi makatiis ang mga kamao ko. Palihim siyang hinusgahan ng ibang mga tao. Pangalawang laban pa lang, bakit hindi na siya makatiis? Nag-uumpisa na naman ang pagyayabang niya. Ipinagmalaki niya ang kanyang sekta. Ang itim na dragon na natutulog sa pulang lotus na apoy. Pakiusap, gamitin mo ang iyong nakakatakot na ungol para sunugin ang lahat ng aking mga kaaway. Tiningnan siya ni Wang Gang at Zhao Chanlo nang may kakaibang tingin. Ang taong ito, mukhang may problema sa utak. Hindi normal. Bamantong hininga ang senior brother ni Melody Swordheart. Pagkatapos ay pinalakas ang kanyang loob. Junior sister, huwag kang kabahan. Laban sa taong ito, siguradong mananalo ka. Biglang tinawag siya ni Austin Cloud mula sa likuran. Na nagpalingon kay Melody Swordheart ng may nanlalaking mata. Junior sister, naging kakaibang seryoso siya. Maingat na nagpapaalala. Tandaan. Mag-ingat ka, huwag kang magpadala sa kanyang mga kilos. Ang taong ito ay mas malakas kaysa sa ipinapakita niya. Tumango si Melody Swordheart, senior brother, huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Pagkatapos, bumaba siya sa entablado, hinarap si Yan Yu. Nang makita ang babae, agad siyang nagpakitang gilas. Kung sisuko ka, mapapanatili mo pa ang kaunting dignidad. Kung hindi, ang aking fire god. Hindi pa siya tapos magsalita. Dalawang malalaking hiwa mula sa kung saan ang hamarang sa buong kalangitan. Sumugod. Ang atake ay bumagsak, nagpakalat ng lupa at alikabok. Hindi siya pinansin ni Melody Swordheart. Malamig na nagsabi, kung gusto mong lumaban, lumaban ka na. Ang dami mong sinasabi. Matatag pa ring nakatayo si Yan Yu pagkatapos ng unang dalawang atake. Medyo hindi siya nasiyahan. Kailangan mong kumilos ayon sa papel ng kontrabida. Bakit mo pinuputol ang talumpati ng bida? Muling umatake si Melody Swordheart. Humiwa, kung ang bida ay kasing daldal mo. Matagal nang napatay ang lahat. Hinarap niya ang mga humihiwang atake kanina. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umiwas. Bagkos ay tumawa ng malakas para magpakawala ng kuryente. Ang mainit na apoy mula sa loob ng katawan. Nagulat si Melody Swordheart sa kanyang reaksyon. Ano? Ginamit ni Yan Yu ang mga apoy na iyon para gawing kalasag. Sa isang iglap lamang, ang paligid ni Melody Swordheart ay napuno na lamang ng usok at ng kanyang apoy. Muling tumalon si Yan Yu. Nagsasalita na parang bayani. Ang matigas na ulong kontrabida na iyan. Nang ahas pang pagdudahan ng Eternal God of Destruction. Ang kanyang katawan ay nakatali ng mga apoy na iyon. Nakakainis. Hindi ako makagalaw. Sinamantala ni Yan Yu ang pagkakataong iyon. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao. Sumugod.
Ako ang kakatawan sa katarungan. Tatalunin kita. Mahigpit na ikinuyom ni Yan Yu ang kamao. Sumisigaw. Masama. Tanggapin mo ang hatol ng katarungan. Nakatali ang katawan ni Melody Swordheart kaya't nakatayo lamang siya. Ngunit hindi siya nataranta. Dahan-dahan lamang nagsalita. Ikaw rin. Biglang sumabog ang kanyang lakas. Naagad na sumira sa pagkakabigkis. Minamaliit mo ako. Si Yan Yu na sumusugod ay tumalsik pabalik dahil sa lakas na iyon. Mula sa tribuna, nagpakita ng interes si Wuya. Medyo interesante rin pala. Hindi ko inaasahan, si Luna Vu. Nakatingin siya. Hawak ang baba. Pinapanood ang sword intent. Ginamit ni Yan Yu ang kamay para suportahan ang sarili para makatayo ng matatag. Muli siyang ngumiti ng malapad sa labi. Bumubulong. Hindi ko inaasahan na ang isang kontrabidang tulad mo ay ganoon pala kalakas. Talagang karapat-dapat kang maging kalaban ko. Maingat pa ring sumagot si Melody Swordheart sa kanya. Akala ko kung gaano kakalakas. Kung ganyan lang ang antas mo. Marahan siyang gumamit ng teknik. Azure Cloud 9 Heavens. Tinarget niya si Yan Yu. Mabilis itong matatapos dito. Tumama ang ataking iyon sa katawan ni Yan Yu. Ngunit isa lamang itong clone kaya't agad itong natunaw. Nagulat si Melody Swordheart. Napabulalas. Flame Doppelganger. Sa sandaling ito, mga maliliit na talulot ng bulaklak ang lumipad sa harap ng kanyang mga mata. Nalalo pang nagpagulat sa kanya. Si Yan Yu. Kalahati ng katawan ay nahahalo sa asul na apoy. Pagkatapos ay mayabang na nagsabi. Ang bida ay kailangang maging dakila. Ang kontrabida ay maaari lamang tumingala sa kanya. Tiningnan ni Melody Swordheart ang teknik na ito. Nagtataka. Ito ay ibang uri ng apoy. Agad siyang lumingon. Pagkatapos ay galit na humiwa ng paalang. Tama na ang daldal. Lumipad ang ataking iyon. Tumama sa mga kakaibang apoy. Ang asul na apoy ay nahalo sa mga bulaklak. Sinipsip ang teknik ni Melody Swordheart. Patuloy pa rin itong pumapalibot sa kanya. Na nagpagulat sa dalaga. Ang mga apoy na ito, hindi mapuputol. Wala siyang ibang magawa kundi mabilis na tumalon. Pagkatapos ay umatras ng hindi kalayuan sa mga apoy. Mas mabilis pa sa kanya ang bilis ni Yan Yu. Binabago ang apoy. Hinahabol siya. Napakayabang niya. Ano? Ito ang flame technique na bago ko lang nilikha. Habang itinataas ang kamay, pinalamutian niya ang sarili ng maningning na liwanag para magmukhang astig. Tinatawag ko itong Divine Flame. Ang apoy ng katarungan ang pupuksa sa lahat ng kadiliman. Mula sa lugar ng panunood, nakita ang haligi ng apoy. Lubos na humanga. Itong si Yan Yu. Kahit medyo may problema sa utak, ang kanyang kaalaman sa fire daw ay lampas sa potensyal ng ordinaryong tao. Sang-ayon din si Jiang Du. Sa sitwasyong ito, kailangang tingnan kung mas malakas ang fire daw o ang sword daw. Bakit ngayon, si Junior Sister, siguradong hindi siya masasaktan, di ba? Biglang lumingon si Jiang Du. Tinanong si Austin Cloud, Junior Brother Austin, sa tingin mo, mahaharang ba ni Junior Sister ang teknik na iyon ni Yan Yu? Kahit hindi niya pinapanood bawat segundo tulad nila, napakakumpiyansa pa rin niyang tiniyak. Huwag kang mag-alala, Senior Brother. Si Junior Sister Melody Swordheart ay hindi ganoon kadaling matatalo. Sa ibaba ng entablado, biglang naging tahimik si Melody Swordheart nang mapalibutan ng apoy. Ang aking sword chi, hindi kayang tumagos sa kakaibang apoy na ito. Ang spiritual energy ko ay patuloy ding nasusunog. Hindi kaya, talagang matatalo ako rito. Naalala niya ang bilin ni Austin Cloud. Pagkatapos ay nagpasok pa ng spiritual energy sa espada. Kalmado si Melody Swordheart, kung nandito si Senior Brother Austin. Ano kaya ang gagawin niya? Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata sandali para mapanatili ang katinoan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata para maramdaman. Sa harap ni Melody Swordheart ay lumitaw ang isang siwang ng liwanag. Ito ang pintuan ng Great Dawn ng espada. Ang mga prinsipyong alam niya ay muling dumaan sa kanyang isip. Swallowing and spitting. Opening and closing. Transforming hardness and softness. Movement and stillness transforming. Principles reappearing. One more level. Kaya pala ganoon. Malapad na bumukas ang pintuan sa harap ni Melody Swordheart. Na nagpalakas pa sa kanyang lakas. Naiintindihan ko na. Patuloy pa ring binabasa ni Austin Cloud ang nobela. Ngunit nagkomento pa rin. Sa huli, ang apoy na iyon ay biglang nasira ng isang pagsabog ng spiritual energy. Tumaas pa ng isang antas.
Kumunat ang noo ni Lantong. Napabulalas. Ito ay hindi mabilang na ibang disipulo at elder ang nagulat din. Pagkakaisa ng tao at espada. Lubos na pangunawa, sa ganyang kabataang edad. Hindi inaasahang naabot na niya ang pintuan ng Great Dawn ng espada. Ang mga kulay amber na mata ni Melody Swordheart ay direktang nakatingin sa kalaban. Lagi mong sinasabi ang katarungan. Naiintindihan mo ba talaga kung ano ang katarungan? Inalis ni Yan Yu ang lakas. Kasabay nito ay ginamit ang dalawang uri ng apoy. Mukhang nasa panig ka rin ng katarungan. Igagalang ko ang labang ito sa iyo. Hindi na siya nagsalita pa ng mga kwento ng bayani. Bagkus ay napakaseryosong sumagot. Sa susunod na teknik, gagamitin ko na ang lahat ng lakas ko. Sa sandaling ito, tumalon din si Melody Swordheart paitaas. Kung gayon, maganda siyang umikot sa kalangitan. Gumuhit ng isang matalas na sword strike. Pakiusap, magbigay kayo ng gabay. Itinaas ni Yan Yu ang dalawang kamay para tumanggap ng karagdagang lakas. Sumisigaw, halika. Nagbanggaan ang dalawang malakas na puwersa. Naglaban ng matindi. Ang mga disipulo sa paligid ay nanginig. Napakalakas ng spiritual energy. Nakakatakot talaga. Unti-unting lumitaw ang anino ng dalawa sa likod ng usok. Ito ba ang tunay nilang lakas? Ang mga talulot ng bulaklak ay nahuhulog sa paligid ni Yan Yu habang tuwang-tuwa siyang tumatawa. Napakaganda ng sword technique. Mapagkumbabang pinuri rin siya ni Melody Swordheart. Ang iyong fire daw ay napakaganda rin. Nahihiyang tumingin sina Wang Gang at Zhao Chunlo sa ibaba. Bakit? Sino ba talaga ang nanalo? Palihim nang umiti si Austin Cloud ng napakaliit. Agad na bumagsak si Yan Yu kasama ang pinsala mula sa loob ng kanyang katawan. Ang matigas na tingin ni Melody Swordheart ay lumingon sa kanya. Na nagpaamin sa kanya. Talagang napakalakas mo. Ang huling anunsyo ng laban ay umalingaw-ngaw na. Yan Yu ng Divine Flame Sect laban kay Melody Swordheart ng Asher Cloud Sword Sect. Si Melody Swordheart ang nanalo. Ang laban na ito, talagang napakaganda. Sa labas, pinanatili pa rin ni Sushing ang kanyang magarang kilos. Hindi may kakaila na ito ang Heavenly Prodigy Duel. Ang talentong ito, talagang nakakatakot. Dumilim ang kanyang mukha, bumubulong sa sarili. Sayang, hindi kayo makakaalis dito ng buhay. Sa lugar ng paggamot para sa mga manlalaro, si Yan Yu ay binuhat palayo. Habang si Melody Swordheart ay nanatili lamang para gamutin sila. Ang mga manlalarong tapos na. Pakiusap, pumunta kayo rito para magpagamot. Marahang ipinasok ng taong iyon ang spiritual energy sa dalaga. Nagsalita, napakagaan ng iyong sugat. Naglagay na ako ng healing spiritual energy sa iyo. Magpahinga ka lang sandali, ayos na. Naramdaman ito ni Melody Swordheart. Masayang sumagot, salamat. Ang aking mga meridian, talagang mas gaman na. Magalang na sumagot ang taong iyon. Walang anuman. Gaano man kalaki o kaliit ang sugat. Buong puso kaming mag-aalaga para mapanatag ang mga sekta. Mula sa itaas, bahagyang yumuko si Austin Cloud. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakatutok sa kanila ng may pagkainis. Ang aurang ito, hindi ako maaaring magkamali. Ang kanyang kakayahang makakita ng malinaw ay tumulong kay Austin Cloud na makita ang marka sa loob ni Melody Swordheart. Sinasamantala nila ang paggamot para pasiglahin ang Demon Beast aura na naiwan sa katawan ng kalahok. Ang lakas na iyon ay humahalo sa dugo ng taong may marka. Ang itim na liwanag na iyon, kaya pala isang Demon Seed. Lumingon si Melody Swordheart sa likuran dahil may naramdaman siyang kilos. Masaya siyang napabulalas nang makita si Austin Cloud na papalapit. Senior Brother Austin, lalong bumilis ang kanyang mga hakbang papalapit sa kanya. Ayos ka lang ba? Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Melody Swordheart. Itinaas ang kanyang braso, na nagpahiya at nagpataka kay Melody Swordheart. Senior Brother, pinanood sila ni Luna Vu. Narinig ang ingay. Tiningnan niya ng mabuti. Nakita si Austin Cloud na napakalapit kay Melody Swordheart. Ano ang ginagawa ng taong ito? Hawak niya ang baba. Hindi inaalis ang tingin kahit isang segundo. Nagdududa. Hindi kaya silang dalawa. Biglang nilapitan si Melody Swordheart. Ngunit napansin pa rin niya ang tingin na nakatuon sa kanila. Isang question mark ang lumitaw sa ulo ng inosenteng dalaga. Ang taong ito, bakit lagi siyang nakatitig sa akin? Sinulyapan ni Austin Cloud ang kanyang kamay. Pagkatapos ay bahagyang kumunat ang noo para gumamit ng isang teknik. Sa kalooban, ang spiritual energy ay pumasok sa mga daluyan ng dugo.
Tinamaan ang tumor na nilikha ng daman at power. Ang marka sa dibdib ni Melody Swordheart ay unti-unting kumupas, na nagpakalma sa kanya. Nahiwa ko na ang demon seed ni Junior Sister. Siguro ayos na iyon. Ngumiti ang tagapagpagaling. Nagtatanong sa kanila, itong si Junior Brother, may problema ka ba? Nagmamadaling lumingon si Melody Swordheart. Namumula ang mukha sa hiya. Tama, Senior Brother Austin. Ikaw, ano ito? Napakakalmadong ipinaliwanag sa kanya ni Austin Cloud. Oh, walang problema. Hindi ba't nag-aalala lang ako na nasaktan si Junior Sister? Kaya sinuri ko lang ng kaunti. Marahang tinakpan ng dalaga ang kanyang ngiti. Sumagot, huwag kang mag-alala. Ang Star Heaven Sect ay magpapagaling sa mga disipulo sa tamang oras. Walang mangyayari. Malamig din siyang ngumiti pabalik. Tama, lubos akong naniniwala sa inyong lakas. Ako ang nag-overreact. Pagkatapos ng usapan, mabilis na hinailan ni Austin Cloud ang kamay ni Melody Swordheart. Umalis, Junior Sister. Kung ayos ka na, tara na. Dumaan sila sa lugar ng pagpapagaling. Nakasalubong sila. Si Yan Yu ay hirap na umupo. Hoy, Melody Swordheart. Hindi siya mukhang kagagaling lang sa malubhang pinsala. Bagkos ay nag-uumpisa na namang mang-asar. Isa kang malakas na kalaban. Magpagaling ka ng mabuti. Inaasahan ko. Sa susunod na kompetisyon, magkakaroon tayo ng isa pang nakatakdang labanan sa pagitan ng mga bida kasama ka. Sumagot si Austin Cloud para sa kanya ng may naiinis na tingin. Kumpara kay Junior Sister, sa tingin ko, ikaw ang dapat magpagaling. Lihim siyang sumulyap sa grupo ng Star Heaven Sect. Una, Demon Beast. Pagkatapos, Demon Seed. Lahat sila ay nanlilisik ang mga mata sa kanya. Naglalabas ng killer intent. Itong Star Heaven Sect, hindi ko alam kung ano ang binabalak nila. Dahil sa pagnanais na mapayapang malampasan ang Heavenly Tribulation, kailangan talagang mag-ingat. Patuloy pa rin sa kanyang gawain ang babae. Susunod na laban, si Zuo Xian ng Battle Soul Sect laban kay Zhao Chunlo ng Asher Cloud Sword Sect. Mabilis na bumaba sa entablado ang dalawa ng may parehong bilis. Sabi nila, pareho silang core disciple sa kani-kanilang sekta. Sa pagkakataong ito, may mapapanood tayo. Tingnan natin kung sinong core disciple ng sekta ang mas malakas. Mahigpit na hinawakan ni Zhao Chunlo ang espada. Napakatipid magsalita sa kalaban. Dahil pareho tayong core disciple. Tama na ang salita. Pakiusap. Magbigay kayo ng gabay. Ginamit ni Zuo Xian ng Battle Soul Sect ang isang napakalaki at mabigat na sandata. Tuwang-tuwa siyang tumawa ng malakas. Franka. At kasing bilis din ng kidlat. Itinutok niya ang dulo ng sibat sa harap. Tanggapin mo ito. Ginamit ni Zhao Chunlo ang espada para sumagot sa kanya gamit ang mga humihiwang-hiwa. Walang tigil na nagbabanggaan ang kanilang mga teknik. Mahirap malaman kung sino ang mananalo. Napakabilis dumaan ang anino nilang dalawa. Nagiiwan ng hindi mabilang na impresyon sa mga manonood. Ang labang ito, napakatindi rin. Ang lakas. Hindi may kakaila na ito ang labanan sa pagitan ng mga core disciple. Nakakabingi ang ingay. Tumigil si Zuo Xian. Pagkatapos ay ginamit ang Crimson Heart Battle Soul technique para lumikha ng isang malabong kaluluwa. Brother Zhao, pasensya na. Ang kaluluwang iyon, sa ilalim ng kanyang kontrol, ay hamampas kay Zhao Chunlo ng isang atake. Hindi sapat ang kanyang depensa kaya't dumura siya ng dugo. Pagbagsak sa lupa, kailangan niyang mabilis na kunin ang ulo mula sa paa. Patuloy na umikot si Zhao Chunlo para umatras. Nakuha ang kalamangan. Napakayabang ni Zuo Xian. Walang tigil na sumusugod. Brother Zhao, hindi kaya tatakas ka lang ng ganyan. Nag-aalalang napabulala si Melody Swordheart. Mas mataas ang realm ni Zuo Xian kaysa kay Senior Brother Zhao. Malapit nang matalo si Senior Brother Zhao. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Austin Cloud. Hindi pa sigurado, may isang bagay na siya lamang ang nakapansin. Sa sandaling ito, nararamdaman ko ang isang nakatagong sword intent na nabubuo sa kanyang katawan. Pinunasan ni Zhao Chunlo ang pawis sa mukha, habang walang tigil pa ring nangaasar ang kalaban. Brother Zhao, hindi ka pa ba susuko? Sa pagitan nating dalawa, napagpasyahan na kung sino ang mananalo. Sa sandaling ito, ipinikit niya ng mahigpit ang mga mata. Pinapakalma ang sarili. Tulad ng estilo ng Asher Cloud Sect na kanyang nililinang. Kalmadong hinaharap ang kalaban na mas mataas ang realm.
Inilarawan niya sa isip ang kanyang kapwa-disipulo, si Melody Swordheart. Anong gagawin ni Junior Sister Melody? Isang linya ng mga salita ang dumaan sa kanyang isip. Masalimuot at malalim, lambot sa loob ng tigas. Ang talam ng espada ay parang anino ng nyebe. Sumasakop sa 8 direksyon. Lalong dumami ang kanyang lakas. Unti-unting nagtitipon sa paligid ng espada at ng kanyang katawan. Naiintindihan ko na. Kaya pala, iyon ang sword intent. Bumalik si Zhao Chunlo na may ganap na ibang aura. Zuo Xian, ang tagal mong umatake. Ngayon, ako naman. Natarantang tiningnan ni Zuo Xian ang kalaban. Hindi maganda. Biglang lumakas ng husto ang kanyang aura. Ang seryosong atake ni Brother Zhao ay ngayon lamang ilalabas. Azure Cloud Sword Art Everlasting Resonance. Nagdulot ito ng pag-aalala kay Zuo Xian. Ang ganitong klaseng pakiramdam ay, pagkatapos, ang malalakas na sword intent na iyon ay sumugod sa kaluluwang nilikha ni Zuo Xian. Sumigaw ang kanyang kalaban, sirain mo para sa akin. Itinaas ni Zuo Xian ang 2 kamay ng kaluluwa para magdepensa. Mind-benefiting martial battle soul. Nagbanggaan ang 2 atake, isang offensiba, isang depensiba, na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Ang presyon at hangin na lumabas ay nagpatakip ng mukha sa ibang mga disipulo. Wow! Hindi makita. Si Zhao Chunlo, biglang lumakas ng ganyan. Ang aurang ito, sword intent ba yun? Nag-aalalang pinanood ni Wang Gang at Zhang Du. Ano na? Sino ba talaga ang nanalo? Nasiyahan si Austin Cloud dahil alam na niya ang resulta. Phew, hindi masama. Lumuhad si Zuo Xian. Halos maubos na ang kanyang lakas. Sumusuko ako ng buong puso. Magalang pa ring sumagot si Zhao Chunlo. Zuo Xian, pasensya na. Kung gayon, napagpasyahan na ang resulta. Si Zhao Chunlo ang nanalo. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng paghanga. Sword intent. Hindi ko inaasahan. Talagang sword intent. Talagang hindi maaaring maliitin ang mga taga-Azure Cloud Sword Sect. Nag-breakthrough pa sa gitna ng laban. Sa grand meeting sa pagkakataong ito, siguradong may pangalan ng Azure Cloud Sword Sect sa listahan. Isang insenso pagkatapos ng laban na iyon. Bumalik si Zhao Chunlo sa tribuna. Agad na nagpasalamat kay Melody Swordheart. Junior Sister Melody, salamat. Nagulat siyang nagtanong. Ha, bakit? Ipinaliwanag niya sa kanya. Kung hindi dahil sa inspirasyong ibinigay sa akin ng iyong sword technique sa Mountain River diagram noon. Malamang hindi ko mauunawaan ang sword intent. Hindi makaka-breakthrough. Unti-unti ring naintindihan ni Melody Swordheart. Ganoon pala. Sa totoo lang. Wala naman akong ginawa. Pangunahing naintindihan mo ito dahil sa iyong sariling pagsisikap. Senior Brother Zhao, kung gusto mo pa ring magpasalamat. Bigla niyang isinama si Austin Cloud sa usapan. Kung gayon, pasalamatan mo si Senior Brother Austin. Ang aking sword technique, sa totoo lang, dahil din sa mungkahi ni Senior Brother Austin kaya't umangat ito sa isang bagong antas. Humangang napabulala si Zhao Chunlo. Kakaya pala ganoon. Salamat. Junior Brother Austin. At siya naman, mabilis na itinanggi iyon. Ang bagay na ito, hindi na kailangan. Hindi pa sila tapos magdiwang. Nagsimula na ang susunod na pagtawag ng pangalan. Susunod na laban. Si Huang Xing ng Yellow Sea Sect laban kay Austin Cloud ng Azure Cloud Sword Sect. Ngumiti si Austin Cloud ng may interes. Oh, ang bilis naman. Ako na pala. Kasabay nito, tumingin din si Huang Xing sa kanyang kalaban. Ngumisi. Azure Cloud Sword Sect, humanda kang matalo sa aking sibat. Malapit nang magsimula ang bagong laban. Bago ang kanyang laban, nag-iisip si Austin Cloud ng paraan para lumaban. Hindi ako pwedeng masugatan sa kompetisyon. Ginawa niya iyon para mag-ingat sa mga namamahala sa paggamot. Kung hindi, kapag ginamo ako ng Star Heaven Sect, mahahawa rin ako ng kanilang Demon Seed. Ngunit sa kabilang banda, mayroon din siyang alalahanin. Ngunit kung masyadong madali akong mananalo, mas maraming misyon ang ibibigay sa akin ng mga elder sa hinaharap. Bumaba na sila ni Huang Xing sa entablado. Ngunit tanging ang kalaban lamang ni Austin Cloud ang yumuko. Huang Xing ng Yellow Sea Sect. Humihiling ng gabay. Ang isa pa ay nalulunod pa rin sa sariling pag-iisip, na nagpainit ng ulo ni Huang Xing. Nakakainis. Hindi kaya isa siyang walang kapantay na eksperto kaya minamaliit niya ako. Huang Xing ng Yellow Sea Sect. Humihiling ng gabay.
Si Austin Cloud ay nag-iisip pa rin ng hindi mabilang na paraan para lumaban. Nakalimutan ng isang ticking time bomb sa paligid. 4 Divine Beasts, hindi masyadong malakas. Purple Demon Talisman Technique, hindi pwedeng gumamit ng sword technique. Ano? Hay, ang daming alas. Nakakalito rin. Nagsimulang magbulungan ang mga nanonood ng laban. Ang taga-Asher Cloud Sword Sect, ano ang ginagawa niya? Nagsimula na ang laban. Bakit hindi pa siya kumikilos? Hindi kaya isa rin siyang sword daw expert na nag-iipon ng sword chi. Imposible. Noon, hindi ko man lang alam na mayroon palang Austin Cloud sa Asher Cloud Sword Sect. Direktang ginamit ni Huang Xing ang spiritual energy. Malakas na nagsalita. Hindi kaya ganoon. Walang hiya ka. Masyado mo akong minamaliit. Maghintay ka lang. Matutamba ka sa atake ko. Nagpakawala siya ng isang palaso mula sa tubig. Sa sandaling ito, may naisip si Austin Cloud kaya't pumalakpak siya. Ayon, habang nag-iisip, likas siyang umiwas. Hindi maaaring masyadong malakas. Hindi rin maaaring masyadong mahina. Kung gayon, ikaw na. Nanlaki ang mga mata ni Hong Hang sa gulat. Na naiwasan niya. Lalong tumaas ang kanyang pag-iingat nang makita ang kakaibang kilos ng kalaban. Kung hindi siya lumingon ng kalahating hakbang kanina, tatamaan na siya ng sibat ng tubig. Ang taong ito, hindi niya nakita, isang beses lang nakawalang ingat. Naiwasan niya ang aking nakamamatay na atake. Hindi siya simple. Sa sandaling ito, pamitik ng daliri si Austin Cloud. Sumenyas, lumabas ka, Zhu Anyin. Ang kanyang spirit beast ay dahan-daang lumitaw. Lumulutang sa ere. Tuwang-tuwa ang bata ng tawagin. Kaya't agad siyang yamakap kay Austin Cloud. Sige na, sige na. Bumulong si Austin Cloud kay Zhu Anyin. Habang si Hong Hang ay hindi man lang nakikita ang bata. Mamaya, ikaw, ganito. Paulit-ulit siyang bumubulong. Mukhang napakakaiba. Natakot ng husto si Hong Hang. Kung ano-ano ang iniisip. Siya, sino ang kausap niya? Hindi kaya, nag-chant siya ng isang lihim na spell. Siyempre, dahil maliban kung kusang magpapakita si Zhu Anyin. Hinding-hindi makikita ng mga tagalabas si Zhu Anyin. Tumango ang bata. Napakamasunurin. Ganyan nga. Kung mananalo ng hindi nasusugatan, ang pinakamahalaga, hindi masyadong ilalantad ang tunay na lakas. Sige na, mamaya, tingnan mo ang aking mga mata. Kumilos ka. Pagkatapos makipag-usap sa kanya, saka lamang siya lumingon sa kalaban. HMPH. Sa sandaling ito, mahigpit na hinawakan ni Hong Hang ang kanyang sandata. Nanginginig. Napaka-alerto. Na nagpataka kay Austin Cloud. Wala pa akong ginagawa. Bakit mukhang takot na takot ang taong ito? Nagsimulang mainip si Melody Swordheart. Senior Brother Austin. Bakit hindi ka pa umaatake? Ang ibang mga disipulo ay naiinis na ring sumigaw. Anong nangyayari? Bakit pareho silang nakatayo lang doon at hindi gumagalaw? Anong klaseng laban ito? Bakit biglang hindi na sila naglalaban? Sa sandaling ito, gumalaw na si Zhu Anyin sa likuran ni Hong Hang. Na nagpagulat sa kanya. Bakit? Bigla akong kinilabutan. Pinagpawisan siya ng husto dahil sa iniisip. Hindi kaya, hindi siya nag-ingat kaya't nailantad niya ang kanyang sword chi. Sa kanyang imahinasyon, si Austin Cloud ay naglalabas ng matinding killer intent. Mas masahol pa sa isang kontrabida. Ang kanyang pagkabalisa, siya lamang ang nakakaalam. Habang si Austin Cloud ay kalmado pa rin gaya ng dati. Sa puso ni Austin Cloud, labis siyang nasisiyahan. Una, simpleng laban lang muna tayo. Gamitin si Zhu Anyin bilang suporta. Pagkatapos, maghanap ng pagkakataon. Samantalahin ang teknik ng kalaban, ituring na lang na ako ang nanalo. Sa ganitong paraan, hindi ako makakaagaw ng pansin. Tunay na isang napakagandang plano. Hindi may kakaila na ako ito. Sa sandaling ito, hindi na naghintay pa si Hong Hang. Itinutok ang spiritual energy sa kanyang matulis na sibat. Wala nang paraan. Kahit malaki ang agwat ng ating lakas. Kailangan ko na lang sumugal. Tingnan ninyo. Nang makita ang kilos mula sa kanya. Muli silang nasabik. Sa wakas, maglalaban na rin sila. Napakabuti. Si Zhu Anyin sa likuran niya ay nagpabintog ng pisngi sa galit dahil alam niya ang masamang intensyon nito. Malakas niyang sinipa ang likod ni Hong Hang. Lumingon siya sa likuran. Hinawakan ang likod. Sumigaw. May tumama sa akin. Hindi lamang siya, kundi maraming tao rin ang may parehong pagkalito.
Malinaw namang hindi pa kumikilos si Austin Cloud, bakit mukhang nataman si Hong Hang? Nakakatakot, nakakatakot, hindi kaya, si Austin Cloud ay may sword chi na nakakasakit sa iba sa ere. Sa tingin ko, siguradong ganoon nga. Kung hindi, bakit mukhang kagagaling lang ni Hong Hang sa kagat sa puwet? Sa kanyang mga mata, tanging ang anino na lamang ni Austin Cloud ang natira. Naiintindihan ko na, hindi alam kung saan nakuha ang basehan. Nagsimulang mag-isip ang binata, ang ngiti ni Austin Cloud. Ayon sa alamat, sa East Wasteland, may isang napakalupit na sword technique. Pagkatapos maglinang hanggang sa isang tiyak na realm, ang kanyang sarili ay tila nalulunod sa panlilinlang ng kalaban. Ngunit sa sitwasyon kung saan hindi ito nararamdaman ng kalaban, maaaring maputol siya ng hindi nakikitang sword chi. Isa pang ebidensya ang lumitaw sa kanyang isip, na nagpadilim sa mukha ni Hong Hang. Muli siyang nanginginig. Kung gayon, kanina, kahit naramdaman ko ang atake, hindi naman ako nasugatan. Ang pag-iisip na iyon ay ganap ng sumikop sa isip ni Hong Hang, na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng katinoan. Hindi kaya, binabalaan niya ako. Kung hindi pa ako sisuko, ang susunod na sword chi, papatayin na ako. Pag-iisip nito, mabilis niyang inihagis ang sandata sa lupa. Pagkatapos ay sumigaw ng buong lakas. Ako, sumusuko na. Maging si Austin Cloud ay nagulat nang marinig iyon. Lumitaw sa kanyang ulo ang hindi mabilang na mga question mark. Ha, wala pa akong ginagawa. Bakit ka na sumusuko? Ang mga manonood ay lalo pang nasabik. Hindi ba? Ito, pagsuko na ba ito? Anong nangyari? Lahat ay napanganga. Pagkatapos ay gumawa ng mga haka-hakang bumagsak mula sa langit. Siguradong may natuklasan si Hong Hang. Kaya naman mabilis siyang umatras ng ganoon. Bakit pakiramdam ko, parang panaginip ito? Hindi kaya, nahulog ako sa isang ilusyon. Maging ang isang taong dalubhasa sa illusion techniques tulad ni Luna Vo ay na-curious din dahil sa kanya. Interesante, paano ba talaga siya nanalo? Hindi kaya, bihasa rin siya sa illusion techniques. Itinaas ni Austin Cloud ang kamay sa gitna ng entablado para tawagin si Zhu Anyin. Kumaway ang kanyang kamay. Gusto niyang bumalik ito. Pagkabalik pa lang, si Zhu Anyin ay may mukhang labis na hinanakit. Narinig ang kanyang mahinang pag-alit. Hindi pa ako sumesenyas sa iyo. Bakit ka na kumilos agad? Ang kanyang bulong ay hindi sinasadyang narinig ni Hong Hang. Sige na, sa susunod, mag-ingat ka ng kaunti. Ha, lalong nakahinga ng maluwag si Hong Hang. Hay, sinasabihan akong mag-ingat ng kaunti. Kanina, talagang binabalaan niya ako. Mabuti na lang at sumuko ako sa tamang oras. Nakatuon ang tingin ni Hai Wuya sa binatang iyon. Nagpakita ng interes. Interesante. Ang killing move na iyon, hindi pala nakikita. Si Austin Cloud ng Asher Cloud Sword Sect, tatandaan kita. Sa susunod na laban, hihintayin kitang makalaban. Ngumisi rin si Himing. Pinagmasdan si Austin Cloud. Hindi ko inaasahan, ang Asher Cloud Sword Sect ay mayroon palang ganitong klaseng lihay, astig, na tao. Pagmamasdan kita, si Yan Wu, kahit may benda sa pisngi, ay nasa sabik pa ring napabulalas. Oh, Diyos ng apoy na namumukadkad sa lotes. Ito, talagang isang laban ng yayanig sa langit at lupa. Mukhang ang senior brother ni Melody Swordheart ay hindi rin simpleng tao. Si Lantong ay tahimik na ipinagmamalaki. Noon sa sekta, hindi ko napansin, ang batang ito, ganoon pala kalakas ang lakas. Mukhang, maaari ko siyang bigyan ng mas mahihirap na misyon. Itinuro ni Wang Lan sa ibaba. Nagtanong kay Melody Swordheart, Junior Sister, nakita mo ba kung anong teknik ang ginamit ni Senior Brother Austin? Tahimik niyang hinimas ang ulo. Dahil nakikita niya si Zhu Anyin. Iyon, si Senior Brother Austin, gumamit ng teknik na napakahirap hulaan, kahit ako, hindi ko makita ang anumang bakas. Ipinahayag ng babaeng iyon. Sa laban na ito, si Austin Cloud ang panalo. Ang mga lalaking disipulo ay takot na nagkatinginan pagkatapos ng laban na iyon. Hindi maaaring magkamali, siguradong siya ang lihim na alas ng Asher Cloud Sword Sect. Siguro si Austin Cloud ang alas ng kanilang Sword Sect. Ang mga babae naman ay hindi mapigilan ang kanilang pagkagulat. Ang ganitong antas ng sword daw, hindi ba't masyadong nakakatakot? Mukhang, sa hinaharap, kailangan nating maging napakaingat sa kanya. Tanging si Austin Cloud lamang ang umiiyak. Yakap si Zhu Anyin sa kanyang puso. Patay. Ang plano ko, nasira na.
Ang itim na usok at ang pagbabanggaan ng espada at ng sandatang hugis singsing ay umalingaw-ngaw hanggang 15. Liusian ng Ghost Gate Sect laban kay Jiang Do ng Asher Cloud Sword Sect. Mabilis na napagpasyahan ang resulta, na parang itinutok na ng Asher Cloud Sword Sect ang espada sa leeg ng kalaban. Jiang Do ang panalo. Pagkatapos, marahan din silang naglaban at nagwagi. Laban 20. Si Wang Lan ng Asher Cloud Sword Sect laban kay Li Song ng Golden Cloud Sect. Si Wang Lan ang panalo. Maaga nang lumubog ang araw. Ang unang round ng kompetisyon ay malapit nang matapos. Ang puting usok ay walang tigil na lumalabas sa itaas ng entablado. Kasabay ng nasasabik na salita ng komentarista. Ang kompetisyon ngayong araw, talagang napakaganda. Ang Asher Cloud Sword Sect, pangunahing nagsasanay ng sword daw, ngunit si Jiang Do ay bihasa sa nawawalang ultimate technique ng Talisman Master. Dual cultivation ng sword at talisman. Hindi ko inaasahan, bukod kay Jiang Do, pati si Wang Lan ay may ganitong antas din sa talisman daw. Talagang hindi may larawan. Ang Asher Cloud Sword Sect, talagang maraming nakatagong talento. Hindi dapat maliitin. Sa sandaling ito, lumipat na sina Jiang Do at Wang Lan sa tribuna ng Asher Cloud Sword Sect para hanapin si Austin Cloud. Walang tigil silang nagpapakita ng kasiyahan at kaligayahan habang ipinagyayabang sa kanya. Mabuti na lang sa pagkakataong ito, mayroong secret talisman technique na bigay ni Junior Brother Austin sa akin. Kaya ko lang matagumpay na umangat ng ganito. Junior Brother Austin, sa hinaharap, kung may anumang misyon, ibigay mo lang sa amin. Tiningnan sila ni Austin Cloud na nasa sabik. Pagkatapos ay bumantong hininga. Nagpapaalala, kailangan ninyong tandaan ang pangako sa akin. Ayos ba? Pagkatapos, kinuha ng taong iyon ang papel. Tinawag ang pangalan ng kalahok. Ang huling laban ng unang round. Si Amber ng Purple Spirit Sect laban kay Luna Vu ng Illusion Heart Heavenly Palace. Kasabay na nagbigay pansin sina Austin Cloud at Melody Swordheart sa laban na ito. Ang huling laban, nagsimula na rin ba? Ngumisi siya. Yumuko para tingnan si Luna Vu. Tingnan natin kung ano ang kakayahan ng Illusion Heart Heavenly Palace. Kaakit-akit na pumasok si Luna Vu sa entablado. Nakangiti. Hinawi niya ang buhok. Palakaibigang bumati sa kalaban. Sister Amber, ang iyong pangalan, matagal ko nang naririnig. Ngayon, ang makapaglaban tayo, tunay na isang biyaya ng tatlong buhay. Hawak ni Amber ang kakaibang sandatang iyon. Inilapag sa lupa, pagkatapos ay matigas na sinabi, Miss Luna, ang illusion techniques, walang pundasyon lamang. Gusto ko lamang makipaglaban ng sword technique at saber technique sa iyo. Malapit nang magsimula, tama, ang Illusion Heart Heavenly Palace, noon pa man ay hiwalay sa mundo, hindi madaling magpakita. Ang labanang ito, talagang medyo inaasahan. Direktang unang umatake si Amber. Pakiusap, magbigay ng gabay, mapaglarong commandant si Luna Vu. Pagkatapos ay inilahad ang kamay. Nagpadala ng isang daloy ng spiritual energy palabas. Ang atake ni Amber ay naharang ng harang na dahon sa gitna ng daan. Nayanig ang mga mata ng babae sa isang iglap. Sa harap niya, ang imahe ni Luna Vu ay malabo sa likod ng salamin. Ang mga pirasong iyon ay lumulutang sa ere, na parang ang kumokontrol, ay nawala. Bakit hindi ko na siya makita? Maingat pa rin siyang humiwa ng espada sa mga kakaibang bagay na iyon. Ang illusion techniques, sa huli. Illusion techniques lamang. Hindi ako naniniwalang walang butas. Biglang dumilim ang mukha ni Amber nang tumingin siya sa likod ng batong pader. Ang anino ni Luna Vu ay pasilip-silip sa labas. Kaya pala nandito. Direkta niyang hinampas ang sandata sa lupa para wasakin ang lahat ng illusion technique sa paligid. Pagkatapos, sumugod si Amber. Gustong hulihin ang kalaban. Natagpuan kita. Ngunit ang boses ni Luna Vu ay kakaiba at mahiwaga. Itinaas niya ang isang daliri sa bibig. Sumenya sa kanya na tumahimik. Ganoon ba? Iyon, isa lamang illusion technique na nilikha, at mabilis na nawala. Ngunit ang epektong iniwan nito kay Amber ay napakalaki. Ano? Ako? Bakit hindi ako makagalaw? Sa sandaling ito, isang demonyong boses ang bumulong sa kanyang tainga. Sister Amber, huwag kang maging kampante. Nagulat siya. Basang-basa ng pawis. Kailan pa siya? Walang muwang na itinuro ng babaeng iyon paitaas. Tingnan mo. Ang buwan sa langit, napakaganda. Nanginginig ang buong katawan ni Amber. Hindi maganda.
Napilitang tumingala ang kanyang mga mata ayon sa utos ni Luna Vu. Sa sandaling ito, nagulat siyang nanlaki ang mga mata. Sa paligid ni Amber, puro bilog na buwan. Sister Amber, nahulog ka na sa aking illusion. Dito, patuloy pa ring minamanipula ni Luna Vu ang kalaban, na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kalooban. Lahat ng enerhiya, naging walang silbi. Sa labas ng entablado, kalmadong ginamit ni Luna Vu ang kanyang illusion techniques, na nagpang-inig kay Amber ng husto. Ang mga sigaw na puno ng kasabikan ay umalingaw-ngaw. Ang bagay na ito, si Amber, hindi man lang umatake, kinontrol na ni Luna Vu. Ito ba ang lakas ng Illusion Heart Heavenly Palace? Unti-unting dumilim ang mga mata ni Amber. Napaka-terrible. Kailan pa nagsimula ang illusion technique? Hindi ko man lang napansin. Ang mga tao sa tribuna ay humanga rin. Napabulalas. Hindi ko inaasahan, itong si Luna Vu, ganoon pala kalakas. Lumingon si Chunlo kay Austin Cloud. Nagtanong, Junior Brother Austin, ano sa tingin mo? Seryoso rin siyang nagkomento. Sa tingin ko, mahirap din itong kalabanin. Natakot ang kanyang senior brother sa sinabi niya. Mahirap kalabanin. Hindi kaya si Amber, hindi pumasok sa illusion. Ang lakas nilang dalawa, ganoon ba kalakas kaya't nakakapanghina ng loob? Bakit, sa tingin mo ba mahirap malaman kung sino ang mananalo? Kahit ganoon, agad na sumagot si Austin Cloud ng matigas. Hindi, malapit na akong umuwi, ipagpatuloy ninyo lang, mauuna na ako. Pagkatapos, hindi na siya nagsalita pa. Kumaway, umalis, oras ng 5 hanggang 7 p.m. Nag-check out si Austin Cloud sa trabaho. Sa ibaba ng entablado, marahang lumapit si Luna Vu sa kalaban. Sister Amber, sa pagkakataong ito, talo ka na. Marahan niyang inilagay ang daliri sa kanyang mamula-mulang labi. Pagkatapos ay marahang nagpakawala ng isang hugis-pusong spiritual energy para alisin ang illusion technique. Agad na lumuhad si Amber sa lupa. Pati ang sandata ay nahulog. Pinunasan niya ang pawis sa mukha. Umamin, Luna Vu, inaamin ko, napakalakas mo talaga. Mula sa tribuna, tahimik na nagkomento si Melody Swordheart. Ang makapagdulot sa tao na hindi mapansin, tahimik na gamitin ang illusion realm, talunin sa isang galaw lamang. Lalong sumilay ang ngiti sa labi ni Melody Swordheart. Talagang isang mahusay na kalaban. Sa sandaling ito, lumingon din si Luna Vu. Commandant, nagpadala ng mensahe kay Melody Swordheart. Inaasahan ko ring makalaban ka. Namula ang pisngi ni Melody Swordheart dahil sa gulat. Sa sandaling ito, lumitaw din ang tagapamahala ng kompetisyon para mag-anunsyo sa mga manunood. Sa labang ito, si Luna Vu ang panalo. Ang unang round ng kompetisyon, dito na nagtatapos. Inaanyayahan ang mga disipulo na bumalik sa Star Heaven Sect para maghanda. Magpahinga. Maagang umaga kinabukasan, ang mga disipulong umangat, opisyal na magsisimula ang ikalawang round. Laging nauuna si Austin Cloud sa panahon, at maaga nang nakahiga. Natutulog. Pumasok siya sa kanyang espasyo ng kamalayan para makipag-usap sa spirit beast na Star Sparrow. Ang nangyari ngayon, ano sa tingin ninyo? Lumipad paikot sa kanya ang Star Sparrow. Nagtanong, Master, ang sinasabi ninyong, Demon Seed ng Star Heaven Sect. Sinulyapan din siya ni Austin Cloud. Tumingin. Tama, ang ganitong Demon Seed, napakabihira. Mayroon ba kayong anumang impresyon? Agad na inilarawan sa kanya ng Star Sparrow ang kanyang nalalaman. Ang Demon Seed ngayon, ang aura, napakakamukha ng Demon Lord noon. Kung hindi ako nagkakamali, tila ang henyo ng 9 cities, ay nasugatan sa laban ng iyon. Mabilis na kumampay ang pakpak ng Phoenix na Spirit Beast. Nagbabala, kung sila, ay ginamit ng Star Heaven Sect sa pagkakataong ito, para maghasik ng Demon Seed, ang kahihinatnan, ay napakahirap hulaan. Master, kailangang mag-ingat, nang marinig iyon ni Austin Cloud. Agad niyang naintindihan. Kaya pala, naalala pa niya ang mayabang na mukha ni Himing, at nagduda. Sa totoo lang, sa katawan ng core disciple ng Star Heaven Sect na iyon, naramdaman ko ang kakaibang aura ng Demon Sect. Hindi kaya, ang buong Star Heaven Sect, ay napasok na ng Demon Sect. Habang nalulunod pa siya sa mga pag-iisip, isang ibang usapan sa bulwagan ng Star Heaven Sect ang nagaganap. Ang Star Heaven Sect, gusto pa nilang samantalahin ang pagkakataong ito, para gawin ang ano. Nakapamayaywang ang Sect Master na iyon.
Nagtatanong kay Himing. Ang labanan ngayon, ano ang naramdaman mo? Yumuko ang disipulong iyon. Naguulat. Naguulat po kay Sect Master. Masusing pinanood ng inyong lingkod ang bawat laban. Sa mga disipulo sa pagkakataong ito, maliban kay Melody Swordheart ng Asher Cloud Sect na may kaunting antas, ang iba ay hindi gaanong mahalaga. Lalong sumilay ang tusong ngiti sa kanyang mukha. Ang plano ni Sect Master ay hindi makakaranas ng anumang hadlang. Pati ang babaeng nagpapatakbo ng laban sa tabi ay kasali rin sa bagay na ito. Lahat ay maayos ng naisaayos. Ang kompetisyon bukas, iyon ang oras para mamatay sila. Nasiyahan ang Sect Master na iyon. Napakabuti. Maaari na kayong umatras. Sumagot ang lahat ng, opo. Pagkatapos ay umalis. Habang ang mga matang puno ng plano, ay nagniningning, puno ng pag-asa. Pagkatapos ng bagay na ito, hindi na ako mapapahiya pa sa aking mga ninuno. Ang banal na digmaan, sa wakas, ay magsisimula na. Si Austin Cloud. Isang paa ay nakapatong sa isa pa, lalong nagdududa. Ang Star Heaven Sect, palihim, hindi maaaring pabayaan. Kumaway siya sa kanyang spirit beast, sumenyas na lumapit ito. Ganito, Star Sparrow, tulungan mo ako sa isang bagay. Pagkatapos marinig ang kanyang bilin, agad siyang sumagot. Naiintindihan ko na. Huwag kang mag-alala, Master. Agad na lumipad paitaas ang phoenix ng apoy, patungo sa malayo. Ang kanyang kamay ay lumikha ng isang bagay mula sa daloy ng spiritual energy. Oras na rin para gawin ko ang pangunahing bagay. Ngunit hindi inaasahan, ang ibig niyang sabihin ay ang pangingisda. Hindi pa man lang nakakahuli ng isang isda, hindi kaya uuwi akong walang dala ngayong gabi. Pagkahagis niya ng pain sa lawa, may isang divine turtle na pala sa ilalim na naghihintay. Master, huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo na sa akin. Pagkatapos, humihip ito ng isang kakaibang bagay, para lumikha ng isang tunay na isda sa itaas. Ang mga mata ni Austin Cloud ay napakatalas, agad niyang napansin. Tinaasan niya ang bingwit, para hilahin ang isdang iyon. Kumagit na. Tahimik na umahan si Shenwu mula sa tubig. Sa wakas, natulungan ko na rin si Master. Ang dalawang ibang spirit beast, matagal nang nakikita ang kanyang pakulo, kaya't labis silang hindi nasisiyahan. Shenwu. Ang taong ito, ginagamit na naman ang paraang ito para suyuin si Master. Napakawalanjiya. Napakawalanjiya. May ganitong klaseng magandang bagay, bakit hindi tayo tinawag? Kinabukasan, dumating na rin. Ito na rin ang oras para sa ikalawang round ng labanan. Sa harap ng maraming tao, ang babaeng iyon ay naglabas ng isang umiikot na bilog, na parang tubig, at ipinakilala sa mga manunood. Ito ay isang secret treasure na matagal nang kinolekta ng aming founder. Ang pangalan nito ay Starmoon Mirror. Hanggat ipapasok ang True Spirit sa salamin, ang secret treasure na ito ay kayang ganap na gayahin ang lakas ng orihinal na katawan. Ang bisa nito, ipinagmayabang niya. Napakaligtas. Kahit na sa labanan hanggang kamatayan, mawawalan lamang ng isang bahagi ng spiritual sense. Kaya't sa loob ng Mirror Secret Realm, lahat ng disipulo ay maaaring lumaban ng buong lakas, nang walang anumang pag-aalala. Labis na interesado si Melody Swordheart sa bagay na ito. Ang paggamit ng Secret Treasure, lahat ng tao ay maaaring lumaban ng buong lakas, nang hindi nasusugatan. Sa kabilang banda, si Austin Cloud ay napaka-alerto. Mukhang katulad ng V-game, ngunit laging pakiramdam ko, nanloloko. Ngumiti ang babaeng iyon, pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-anunsyo, pinapalakas ang loob ng mga henyo mula sa iba't ibang sekta. Nagpa siya si Sect Master Su, espesyal na pinapayagan ang mga disipulong natalo sa labanan kahapon, na magpatuloy sa pagsali sa labanang ito. Siyempre, ang mga nanalo kahapon, ay automatikong may 10th puntos na naipon. Ngunit ang mga natalo, ay mag-iipon muli ng puntos mula sa simula. Nang marinig ang sinabi niya, ang mga disipulo ay nagkatinginan, masaya. Hindi ko inaasahan, may pagkakataon pa palang sumali ulit sa laban. Napakabuti. Si Sect Master Su, talagang makatarungan. Ang lakas mula sa Starmoon Mirror, ay lumabas, para bumuo ng isang bagay. Lumikha ito ng 4 na kubo, at lumitaw sa 4 na magkakaibang direksyon. Sa loob ng Starmoon Mirror, may 4 na lugar. Ang mga papasok, ay random na ipapamahagi. Ang mga senior mula sa iba't ibang sekta, maaaring gamitin ito para obserbahan ang pagganap ng mga disipulo.
Nagkagulo ang espasyo. Sa likod ng spiritual energy na iyon, ay malakas na nagliliyab. Ngayon, inaanyayahan ang mga disipulo na pumasok sa loob ng Starmoon Mirror. Ang kanyang mga mata ay puno ng intensyon, kasama ang isang bahagyang ngiti sa labi. Ipagpapatuloy natin ang Heavenly Prodigy meeting sa pagkakataong ito, sa loob ng mundo ng Secret Treasure. Sana, ang kahanga-hangang pagganap ng mga disipulo. Agad, si Himing, ay lumabas ang kaluluwa, pumasok muna. Tanging sa tunay na laban lamang, maipapakita ang tunay na lakas ng isang tao. Mga kasama, hihintayin ko kayo sa loob, para talunin kayo. Ang ibang mga disipulo, walang pagdududa, sabay-sabay na pumasok. Itinuro din ni Melody Swordheart ito, pagkatapos ay sinabi, "Senior brother, Terra na rin." Sumagot siya ng, Sa likuran, gumuhit ang kanyang kamay ng isang simbolo. "Mag-ingat muna, baka sakali." Si Austin Cloud at Melody Swordheart, mabilis na naging spiritual sense, pumasok sa loob. Ang spiritual sense ni Austin Cloud, pagdampi pa lang sa ibabaw ng Starmoon Mirror, may nangyari na. Nataranta ang babaeng iyon, napatingin sa ibabaw ng salamin. Sa kanyang puso, naguguluhan siyang nagtatanong. Kanina, sa isang iglap, anong nangyari? Sa loob ng espasyong iyon, ay isang malawak na gubat. Ang spiritual energy na nagpapanatili sa Secret Treasure, ay malakas na nayanig. Hindi kaya, dahil masyadong maraming tao. Kaya't pansamantalang nawala ng kontrol ang Secret Treasure. Nang makapasok si Austin Cloud sa loob ng Secret Realm, saka lamang niya tahimik na napagtanto. Tunay nga, ang Starmoon Mirror, ay kinokopya ang buong lakas sa aking katawan. Mabuti na lang, habang pumapasok, pinigilan ko ang malaking bahagi ng lakas sa aking katawan. Maingat siyang tumingin sa direksyon ng hangin na umiihip patungo sa kanya. Ang kasalukuyang lakas, ay nasa ika-4 na antas lamang ng Ascension Realm. Kailangan pa ring mag-ingat ng husto. Kasabay nito, sa labas ng Secret Realm, pinapanood ni Sect Master Su ang mga kalahok na naglalaban, nasiyahan. Napakabuti. Ngumiti siya ng mayabang, pagkatapos ay tiniyak sa kanyang isip. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal. Biglang, 2 taong nanunood ng laban, ay nalilitong napabulalas. Tingnan ninyo. Iyon si Austin Cloud ng Asher Cloud Sword Sect. Oo nga, ano ang ginagawa niya? Sa sandaling ito, ang screen ay direktang nakatutok sa kilos ni Austin Cloud. Bakit siya pumasok sa yungib ng puno? Ang mga nagmamasid ay gumagawa ng hindi mabilang na mga haka-haka. Kung hindi ako nagkakamali, naglagay pa siya ng isang harang para itago ang kanyang aura sa pasukan mismo ng yungib. Ang disipulong ito, nagawang pasukuin ang kalaban sa unang round pa lamang. Malinaw na may pambihirang lakas. Hindi kaya, naglalagay siya ng bitag. Pagkatapos makakyat sa yungib ng puno, bahagyang ngumisi siya. Isang segundo pagkatapos, dumiretso na siya sa mga dahon, at payapang nagpahinga. Mas bagay sa akin ang buhay na ito. Lahat ng bagay sa labas, walang kinalaman sa akin. Ngunit ang mga komentaristang masigla kanina, ay napanganga lahat. Hindi ko inaasahan, natulog talaga siya. Ang Asher Cloud Sword Sect na ito, ano ang ginagawa nila? Hinawakan ni Lantong ang kanyang ulo, sukdulan ng hiya. Austin Cloud, masyado mo namang pinapahiya ang sekta. Pagkatapos ng laban, kakausapin kita. Ang kalmadong ugali ni Austin Cloud, ay nakaagaw ng pansin ni Sect Master Su. HMPH. Ang taong ito, bakit hindi siya naaapektuhan ng Secret Realm? Siya naman, ay ninanamnam ang lilim, nakahiga sa isang komportableng lugar, nagre-relax. Biglang, isang sigaw ng pagmumura ang umalingaw-ngaw. Yumanig ang langit. Nagulat si Austin Cloud. Walang hiyang babae. Hinawi niya ang ilang dahon sa kanyang mukha, habang walang tigil na umuugong ang sigawan. Sinabi ko nang nandoon ang aking mortal na kaaway. Bakit ka nangangahas na makialam sa laban ng mga pangunahing karakter? Pagod siyang iminulat ang mga mata. Kakaidlip ko lang, anong kalokohan ito? Sumagot ang taong minumura. Oh, akala ko, sa pagitan ng mga disipulo, maaaring malayang pumili ng kalaban. Kaya pala, ikaw ang nagpapasya sa laban na ito. Ang bibig ng binatang iyon, ay walang tigil pa rin. Peste, kung gusto mong labanan ng disipulo ng Asher Cloud Sword Sect, maghanap ka ng iba. Ang babaeng natira, ay walang pasensya, kumunat ang noo. Naiinis. Umalis ka sa daan ko.
Pagkatapos, nagbanggaan silang dalawa, naglaban na parang apoy at tubig. Nasira ang lungga ni Austin Cloud sa puno. Anong ginagawa ninyo? Si Melody Swordheart ay nandoon din pala. Napabulalas. Senior Brother Austin, nandito ka rin. Lumingon si Yanwo, iwinaksi. Diyos ng apoy. Pagbigyan mo si Haiwuya. May isang disipulo ng Asher Cloud Sword Sect dito. Lumaban ka sa kanya. Huwag mong agawin ang aking biktima. Hindi rin nakipagtalo si Haiwuya sa kanya, lumingon kay Austin Cloud. Sige, direkta siyang umatake. Sinira niya ang lugar ng pahinga ni Austin Cloud. Ocean Tide Roaring Wave. Habang umiiwas si Austin Cloud, nagulat. Ha, bakit ako nandito? Ngunit wala na siyang magawa, napilitan siyang bumaba, para harapin si Haiwuya. Ang tumakas sa harap ni Junior Sister, medyo nakakahiya. Kung oras na para magtrabaho, sige na nga. Medyo seryoso si Austin Cloud, hinugot ang espada. Makipaglaro muna ako sa iyo sandali. Ha, nagkaintindihan silang dalawa, sabay na nawala sa kinatatayuan. Ang puno, at ang kanilang mga espada, nagbanggaan, matindi ang labanan. Walang tigil si Haiwuya sa pag-atake. At lahat ito ay sinira ni Austin Cloud. Clear Wave Listening Tide. Asher Cloud Sword Art. Sa sandaling ito, pinaganya ni Yanwo ang kanyang buong katawan, kasing init ng apoy. Wala na si Haiwuya para makialam. Sa wakas, makakapag-focus na tayong maglaban. Melody Swordheart, hayaan mong ang liwanag ng Diyos ng apoy. Nagpakawala siya ng isang aipo-aipo ng apoy. Ay sumikat sa iyo at sa akin. Nakatayo si Melody Swordheart sa ibaba, naghihintay, iniisip. Sa harap ni Senior Brother, kung matatalo kita, hindi ba't napakakahiya? Marahan niyang pinaikot ang espada, hinati ang apoy. Nawala. Sumugod din si Melody Swordheart para harapin si Yanwo. Tanggapin mo ito. Sa panig na ito, sina Haiwuya at Austin Cloud ay naglalaban pa rin ng napakagaan. Labanan sa salamin, nagsisimula na. Itinuro ni Melody Swordheart ang daliri, pagkatapos ay ipinasok ang kanyang masaganang spiritual energy sa espada. Asher Cloud Sword Art. Lumipad siya na parang hangin, nagsimula sa isang opensibang tindig. Pinakaba ni Yanwo ang sarili, nag-ipon ng mga berdeng apoy sa paligid. Sumugod si Melody Swordheart diretso sa harang na dahon nito. Ang atake, kahit napakalakas, sinira lamang ang harang, si Yanwo ay nanatiling walang pinsala. Tumawa siya ng malakas, mayabang. Nagdulot ito ng karagdagang pag-iingat sa babae. Sa wakas, seryoso na rin siya. Ang mga berdeng spiritual energy niya ay muling bumalik. Melody Swordheart, inaamin ko, isa kang napaka-espesyal na kalaban. Nagdikit ang mga ito, at unti-unting bumuo ng isang anyo. Kung gayon, ginamit niya ang kanyang kakayahang humubog, at nagpakawala ng isang malaking ahas. Fire Serpent Dance. Sa pagkakataong ito, ilalabas ko na ang lahat ng aking lakas. Ang ahas, sumugod, ngunit tinamaan ng isang espada ni Melody Swordheart, at nawala. Ngunit nagdulot ito sa kanya ng panlalaki ng mata. Ang kanyang spiritual energy, lumakas na. Mabilis siyang tumalon, umiiwas sa mga pagbagsak ni Yanwo. Si Austin Cloud sa panig na ito, habang nakikipaglaban, ay na-distract. HMPH. Si Junior Sister, nasa panganib. Huminga siya ng malalim, para gumamit ng sound transmission, pinaalalahanan si Melody Swordheart ng ilang bagay, para matauhan siya. Gamitin ang Sword Nian, intent, para gabayan ang Sword Chi. Ang Sword Chi, ay kayang sirain ang ilusyon. Gawing totoo, labis siyang nagulat, Senior Brother Austin. Si Haiwuya sa panig na ito, galit na iwinasiwas ang tungkod. Habang nakikipaglaban, mag-focus ka sa akin. Tumama ang atake kay Austin Cloud, ngunit nag-ulo lamang ang ilang talisman. Lalong nagalit siya. Talisman technique, nangangahas ka pang lokohin ako. Muling lumitaw ang kanyang kapalit na anyo sa likuran niya, sinasabi. Wala namang patakaran na nagsasabing hindi maaaring gumamit ng body talisman. Kailangan bang magalit ng ganyan? Dumilim ang mukha ni Haiwuya, lumingon. Naghahanap ka ng kamatayan. Itinutok niya ang tungkod sa kanya para umatake. Ngunit isang espada ang hamarang dito. Hoy, galit ka na talaga. Ano? Si Melody Swordheart, pagkatapos makatanggap ng payo, natauhan. Noon, lagi kong hindi maunawaan ng lubos ang lakas ng Long Hatred Sword Art, kaya pala. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang kumpiyansa. Isang kidlat ang lumabas mula sa kanyang mga mata.
Naiintindihan ko na. Ang atake ni Melody Swordheart ay naging isang maningning na ginto, humiwa sa leeg ng ahas. Si Yanwo, na nasa ere, ay nagpakita ng gulat. Kaya palang salagin ang aking Fire Serpent Dance. Melody Swordheart, ang iyong lakas, talagang nagpapainit ng aking dugo. Ang mga pulang nyebe, ay biglang nahulog sa gubat na ito. Pagdampi sa mga sanga ng puno, agad itong nabalot ng makapal na nyebe. Muling gumalaw si Yanwo, gumamit ng ibang teknik, na may pangunahing elemento ng yelo. Red Lotus. Hindi nagpatalo si Melody Swordheart, nag-ipon din ng lakas sa espada. Long Hatred Sword Art. 2 atake, 1 depensa. 1 opensa, muling pinakawalan. Ice Crystal Martial God Seal. Sa pagkakataong ito, mas lamang ang espada ng babae, nang durugin nito ang mga nyebe. Si Austin Cloud. Isang kamay ay nakikipaglaban, ngunit isang mata ay nakatingin pa rin kay Junior Sister. Siya, sa totoo lang, ay nagsisimula ng magduda. Hindi lamang si Haiwuya. Pinagmamasdan ng daloy ng enerhiya sa paligid ni Melody Swordheart, naramdaman niya ang kakaiba. Pati si Junior Sister, ay mas galit kaysa dati. Tinitingnan ng marahas na anyo nila, nakarating siya sa isang conclusion. Hindi ko inaasahan, hindi kaya, noon pa, sa Star Moon Realm, walang tigil pa rin silang naglalaban. Ang mga manonood sa labas, ay basang-basa na ng pawis. Isang taong nag-aalala, bumulong sa paligid. Ang mga disipulong ito, bakit parang mas palaaway pa kaysa karaniwan? Ang mga babae, ay mas sensitibo pa, nang mapansin ang pagbabago. Ang batang iyon, karaniwan, hindi naman ganyan. Ngayon, anong nangyari? Ang elder ng Illusion Heart Heavenly Palace, ay maingat na nagmamasid, at may naramdamang pamilyar. Kabaliktaran, iyon, medyo kamukha ng Illusion Heart technique ng ating Illusion Heart Heavenly Palace. Ang portal na iyon, ay lalong naglalabas ng isang misteryosong madilim na aura. Hindi kaya, ang orihinal na katawan ng Secret Realm, may problema, na nakaapekto sa kanilang isipan. Isang elder, hindi na napigilan, hamampas ng kamay. Sumigaw. Mukhang, lahat ng disipulo, ay puno ng killing intent. Ang bagay na ito, hindi normal. Ang elder ng Divine Flame Sect, direktang itinuro ang babaeng nagpapatakbo. Hindi kaya, kayo, may ginawa kayong pandaraya. Ngunit kalmado siyang nagpaliwanag. Sa loob ng Star Moon Realm, walang pinsala sa spiritual sense. Kaya't habang naglalaban, ang mga nakababata, ay hindi mapigilan ang kanilang mga kamay at paa, normal lang iyon. Isang mayanhing ngiti ang sumilay sa kanyang labi, para pawiin ang kanilang pag-aalala. Muling nagsalita, ang matindi nilang labanan, ay para rin ipakita ang tindig ng sekta. Para makakuha ng puntos para sa sekta. Mga elder, sana po ay huwag kayong magalit. Ang elder ng Illusion Heart Heavenly Palace, ay nanginginig. Siya, na nakaupo sa harap, ay pansamantalang naniwala sa sinabi. Kung sa bagay, medyo makatwiran din. Tumingala siya, patuloy na pinapanood ang mga disipulo. Ngunit laging may masamang kutob. Sana, labis na nag-aalala. Biglang, may isang tao mula sa ibang sekta, ang may natuklasan. Itinuro niya paitaas, na nakaagaw ng pansin ng paligid. Lahat, tingnan ninyo ang screen. Muling lumingon sa kalmadong anyo ni Austin Cloud. Talagang, may disipulong walang kahit kaunting killing intent. Sa loob ng Secret Realm, si Haiwuya, ay pagewang gewang pagkatapos ng walang tigil na pag-atake. Ikaw, ang kanyang mga mata, ay kumislap ng lilang liwanag. Muling pinakaba ang sarili, iwinasiwas ang tungkod. Hanggang kailan ka patatakbo? Nang makita ang reaksyong iyon mula sa kanya, ang pag-iisip ni Austin Cloud, ay lalong naging tiyak. Tunay nga, ang Secret Realm na ito, ay sisirain ang isipan ng tao. Naging seryoso ang kanyang mukha, pagkatapos ay tahimik na nagkalkula. Kailangang mabilis na mag-isip ng paraan. Ang babaeng iyon, ay nagsimula na ring mag-alala. Bakit, sa loob ng Secret Realm, ang taong ito, ay nagagawa pa ring mapanatili ang katinuan? Nakita ni Sushing ang anino ni Austin Cloud, naiinis na napabulala sa kanyang puso. Siya na naman. Kumunat ang kanyang kilay. Hindi kaya, may pagbabago. Para matiyak ang kanyang plano, mabilis na lumingon si Sushing, nagsalita sa disipulo sa tabi. Sabihin mo kay Himing. Pabilisin ang misyon. Yumuko ang taong iyon, sumagot. Opo,
Muling bumalik ang ngiti sa kanyang mukha, nang maisip ang eksena ng pagpapatawag sa demonyong Diyos. Ngayon, isasakripisyo ko silang lahat, para sa demonyong Diyos. Si Yanwo, baliw na nagpakawala ng mga pulang nyebe. Ikinulong sila na parang isang bagyo ng nyebe. Kasabay na bumagsak sa lupa, para atakihin si Melody Swordheart. Nahuli ng matalas na kamay na bato ang kanyang buong katawan. Ngunit ngumisi siya ng tuso, pagkatapos ay ulong sa bibig. Red Silk Purple Pupil, Water Snowheart, Langang Thoughts, Unceasing Sighs. Agad na nabitak ang batong pula na iyon dahil sa nakakatakot na lakas. Si Yanwo, kahit naaapektuhan din ng pang-aasar, ay hindi maiwasang magulat. Isang ihip lang ng kamay ni Melody Swordheart, sinira niya ang controlling technique. Siya, mas lalo pang nag-alab ang diwa ng pakikipaglaban kaysa sa kalaban. Swift action, returning home like a cloud, soul flying, roaming heaven and earth. Pagkatapos, hinawakan ni Melody Swordheart ang espada, naglabas ng spiritual energy sa buong katawan. Naghahanda para sa teknik, langang sword art. Tumapak siya sa lupa, sumugod pa itaas. Nagdulot ito ng pagkasilaw sa ibaba, at halos masira dahil sa kanyang lakas. Si Sword Tang Yanwo, tinamaan ng buong puwersa, dumura ng maraming dugo. Nahulog siya sa lupa, sumunod ang pulang dugo hanggang sa bumagsak si Yanwo. Pagkatapos ng dalawang atake ni Melody Swordheart, wala pa rin siyang balak tumigil. Ang kanyang mga mata ay ganap ng nalulunod sa pagkabighani at sa pag-iisip na pumatay. Gusto ko, sumigaw siya, ang bagay na nagtutulak mula sa kanyang kalooban, at muling sumugod. Papatayin kita. Si Haiwuya, sa panig na ito, ay walang tigil pa ring umaatake kay Austin Cloud. Pinilit siyang harangin ang enerhiya ni Melody Swordheart. Nagbago ng husto. Napilitan siyang lumingon muli. Natuklasan niya ang mapanganib na kilos nito. Mabilis siyang sumigaw. Nagbabala, Junior Sister. Narinig din niya ang tawag mula sa kasama, kaya't mabilis siyang lumingon. Ang killing intent sa kanyang isipan, unti-unting nawala. Nagdulot ito sa kanya ng pagkalito. Bakit ako nagkaroon ng ganoong killing intent? Ngunit ang atakeng nailabas na, ay hindi na mababawi pa. Kaya't si Melody Swordheart, kahit subukan pa, ay hindi magtatagumpay. Hindi maganda. Ang lakas ng sword daw technique na ito, masyadong malakas. Lampas na sa aking kontrol. Sumugod ito diretso kay Yanwo, habang nakaupo pa rin siya sa lupa. Bilisan mo. Umiwas ka. Ang kanyang katawan, hirap ng iyangat, kaya't ang pagtakas, ay imposible. Hindi naaabot. Gustong tumakbo agad ni Austin Cloud. Ngunit nakaharang pa rin si Haiwuya. At ang distansya, peste, masyadong malayo ako kay Junior Sister. Ang tungkod ng kalaban, ay sumugod diretso sa harap ni Austin Cloud. Direktang ginamit niya ang kamay para salagin ito. Hindi na gumamit ng espada. Gustong igalaw ni Haiwuya ang kanyang sandata, ngunit hindi magawa, kaya't labis siyang nagulat. Sa kanyang mga mata, ang taong kanina pa puro iwas, ngayon ay naging napakalakas. Anong nangyayari dito? Bakit, tila mas lumakas siya? Direktang itinulak siya ni Austin Cloud palayo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang silang talisman sa kanyang dibdib, pagkatapos ay ngumuso. Mukhang, sa pagkakataong ito, hinawakan ni Melody Swordheart ang kamay sa tabi, ginamit ang lahat ng lakas para kontrolin ang sarili. Siya naman, ay nagpasya, sumugod sa kanya. Mapipilitan lamang akong ilantad ang aking lakas. Kasabay nito, sa ibang lugar sa loob ng Starmon Mirror, napakatahimik at walang tao. Bumulong ang taong iyon sa tainga ni Himing, habang nakangisi pa ito ng tuso. Isang disipulo, ay duguan dahil sa tama. Tumalsik sa paligid ng puno. Si Himing, hindi lamang hindi naawa, bagkus ay tumawa pa ng malakas. Ang plano, sa wakas, ay nagsimula na. Nanginginig ang taong iyon, yakap ang sugat sa tiyan. Bakit kailangan niyang kumilos ng ganoon kalupit? Kahit nasa loob ng Starmon Mirror, hindi talaga mamamatay, ngunit lumingon si Himing sa kanya, pagkatapos ay bumulong. Ako, kailangan ko munang lutasin ang problema sa harap ko. Ginamit ng disipulong iyon ang lahat ng lakas para sumigaw. Himing, lahat tayo ay mga disipulong kalahok sa kompetisyon. Bakit ka? Hindi pa tapos ang kanyang sinabi, hindi mabilang na mga saksak ang muling sumugod. Nagdulot ito ng malubhang pinsala sa kanyang katawan. Hanggang sa sandaling ito, natakot ang binatang iyon.
Nagtatanong sa sarili, ang aking true spirit, bakit hindi pa umaalis sa Starmoon Mirror? Lumapit si Himing, sa harap ng kanyang mga matang unti-unti nang lumalabo, itinaas ang kamay. Akala mo ba, makakaalis ka pa rito? Ngayon, ang mamatay sa aking kamay, ay isang karangalan para sa iyo. Gagawin kitang. Ang masayang ngiting iyon, ay lumitaw sa kanyang mukha, habang kumikilos siya ng napakatiyak. Nitong mga nakaraang araw, at kasabay nito, sa ibang mga lugar sa loob ng Moon Mirror, ang mga mas mahihinang disipulo, ay inaatake lahat. Mamatay ka na. Isa-isang natutamba, dahil sa mga napakasakit na tama. Ang mga ungol ng sakit, at pati na rin ang mga sigaw, ay umalingaw-ngaw. Sa labas ng screen, hindi na napigilan ng elder na iyon, muling inakusahan sila. Kahit sabihing kompetisyon ito, ang mga disipulo ng Star Heaven sect ninyo, masyado namang malupit kumilos. Naabot na niya ang kanyang hangganan, at hindi na naniniwala sa kanila. Ang Star Heaven sect ninyo, ano ba ang gusto ninyong gawin? Bigyan ninyo kami ng paliwanag. Nagkibit balikat ang babaeng iyon. Ang mga disipulo ng Star Heaven sect ko, hindi gaanong magaan kumilos, hindi rin gaanong mabigat. Pagkatapos ng laban, siguradong bibigyan kayo ng Star Heaven sect ng paliwanag. Humadyak-jak siya, muling pinakalma sila gamit ang matatamis na salita. Gayunpaman, ang mga disipulo, kahit mamatay pa sa loob ng secret treasure, hindi naman talaga mamamatay. Pakiusap, mga elder, huwag na kayong magalit. Sa pinutol na puno, ang malas na disipulong unang pinatay, ay nakahandusay pa rin doon. Hindi kalayuan, may dalawang anino na palihim na nagmamasid. Sina Wang Lan at Jiang Do, parehong may mukhang nag-aalala. Anong kalokohan ito? Ang disipulong iyon, pagkatapos mamatay, ang kanyang true spirit, hindi man lang umalis dito, bagkus ay ganap ng nawasak. Sa sandaling ito, nalaman na nila ang katotohanan sa likod ng huwad na tabing. Ang mamatay sa loob ng Starmoon Mirror, talagang mamamatay. Lumingon si Wang Lan sa utak ng plano. Ang sitwasyon sa labas, kumusta na? Nakayukong nag-uulat ang babaeng iyon kay Himing. Senior Brother Himing, huwag kang mag-alala. Ang mga Grand Elder, naglagay na sila ng restriction. Ang usapan ng dalawa, ay narinig ng dalawang disipulo ng Asher Cloud Sect. Ang mga elder sa labas, pinakamarami, makikita lamang nila silang pinapatay sa loob ng Starmoon Mirror. Hindi nila matutuklasan na ang true spirit, ay tunay na nasira. Napabulala si Himing ng mayabang. Napakabuti. Ipaalam sa mga natitirang disipulo ng Star Heaven sect. Agad na pumunta sa ibang mga lugar. Wasakin ang lahat ng nagtatago sa loob ng Starmoon Mirror. Gamitin sila bilang sakripisyo. Nagsimula na silang kumilos. Ito na rin ang oras kung kailan nalaman na nina Jiang Do at Wang Lan ang lahat. Bilisan ninyo. Biglang nagsalita si Himing ng isang pangungusap na nagpanlaki ng mga mata nilang dalawa sa gulat. Demon God Great One, hindi na makapaghintay pa. Ngayon, ang mga intensyon, ay nabunyag na. Ang Star Heaven sect, nakipagsabuatan na pala sa Demon sect. Umalis ang taong iyon sa lugar, habang dala pa rin ang intensyong pumatay. Lahat kayo, huwag kayong manggahas na tumakas dito. Basang-basa ng pawis si Jiang Do dahil sa takot. Ang Heavenly Prodigy Grand Meeting na ito, sa simula pa lang, ay isang bitag na inihanda nila. Kailangang agad na ipaalam sa ibang mga kalahok. Sumugod si Austin Cloud kay Melody Swordheart, nagpa siya. Mapipilitan lamang akong ilantad ang aking lakas. Ngunit bigla siyang natigilan, dahil may napansin. Habang sumusugod, agad siyang huminto, may tuwa. Napakabuti. Hindi ko na kailangang kumilos pa. Si Hai Wuya, sa sandaling ito, ay baliw na iwinasiwas ang tungkod, umaatake sa kanya. Huwag kang manggahas tumakas. Ang nakamamatay na ataking iyon, sa wakas, ay tumama kay Yanwu. Ngunit ang kanyang katawan, ay agad na naging ilusyon. Ang illusion technique na ito, ay napakapamilyar. Ngunit sapat na para magulat si Melody Swordheart. Anong nangyari? Ang dalawang iyon, dinala sila ng illusion technique palayo sa isa't isa. Si Hai Wuya mismo, ay nahulog sa kontrol, kaya't nakatayo lamang siya sa ere. Nanlaki ang mga mata nilang tatlo sa gulat. Habang si Austin Cloud, ay nakangiti ng may kasiyahan. Kailangan ko ring umarte ng kaunti, di ba? Mabilis niyang hinawakan ang dibdib, pagkatapos ay pinagpawisan, napaka-makatotohanan. Tinamaan ako. Ang mamula-mulang labi ni Luna Vo, ay lumitaw sa likod ng hamog.
Bumulong siya sa kanyang bibig. Silang apat ay nagkatinginan, pagkatapos ay natigil ang napabulalas. Delikado. Kanina, anong nangyari? Tama. Bakit, kanina, biglang wala akong makita? Lumapit si Luna Vu sa kanila, pagkatapos ay kumaway. Sumenyas. Mga fellow Taoist, hindi na kailangang maging formal. Ang mahiwagang ngiti ay marahang sumilay sa kanyang labi. Tiningnan siya ni Melody Swordheart, nagtaka. Kanina, ginamit mo ba ang illusion technique para pigilan kaming maglaban? Labis na nagpapasalamat si Hai Wuya sa kanya. Maraming salamat, fellow Taoist. Kung hindi, siguradong, nagdulot na kami ng hindi na maayos na kahihinatnan. Si Yan Wo, malubhang nasugatan, ngunit nakatayo pa rin, sumisigaw. Luna Vu, ikaw, niligtas mo ako. Ang kanyang mga mata ay taimtim na nakatingin sa kanya. Ang kabaitang ito, ako. Bilang isang disipulo ng tamang landas, siguradong gagantihan ko ng aking buhay. Natakot si Luna Vu. Umatras. Maliit na bagay lang. Huwag kang maging formal. Sa mata ni Yan Wo, siya ay kasing ganda ng isang diwata sa tagsibol. Nagdulot ito sa kanya ng paggamit ng lahat ng papuri. Fellow Taoist Luna, ang pagsasabi nito, siguradong dahil ayaw mong mapahamak ako dahil sa iyo. Napakawalang malay mo, napakaganda mo. Tunay na isang kaakit-akit na dalaga. Sa labas ng realidad, kusa siyang nakipag-usap kay Melody Swordheart. Oo nga pala. Kanina, habang nawalan kayo ng kontrol at naglalaban, may naramdaman ba kayong kakaiba? Muling nag-isip si Melody Swordheart. Tila, biglang, hindi ako naging malinaw ang isip, ang estado ng pag-iisip ay kakaibang marahas, na parang. Sumingit si Austin Cloud habang nagsasalita siya. Na parang, kinokontrol ng secret realm na ito. Nagulat ang kanyang junior sister, sumang-ayon. Tama, sa sandaling ito, ikinwento sa kanila ni Luna Vu ang kanyang natuklasan. Sa loob ng secret realm na ito, tila may isang lakas, na walang tigil na nag-uudyok ng killing intent sa aking isipan. Siguro, dahil sa paglilinang ng illusion technique mula pagkabata, kaya maswerte akong hindi naapektuhan. At ang tanong para sa problemang ito, ay napakalinaw. Ngunit, ang Star Heaven Sect, bakit nila tayo pinapasok sa ganito kapanganib na secret realm? Seryoso si Austin Cloud. Sa totoo lang, mula nang pumasok ako sa secret realm, malabo kong nararamdaman ang aura ng Demon Sect. Naghihinala akong, ang Star Heaven Sect, maaaring gumagawa ng isang bagay na nakakatakot. Maaari pa ngang, nakipagsabuatan na sila sa Demon Sect. Napabulalas sila. Kung gayon, ang Heavenly Prodigy Grand Meeting noon, malaki ang posibilidad na isa itong bitag. Si Yan Wo, sa likuran ng ilang tao, ay nanlaki ang mga mata. Killing intent. Ano iyon? Kinamot pa niya ang ulo, hindi maintindihan. Demonic aura. Ano iyon? Bakit hindi ko naramdaman ang sinasabi ninyo? Hindi kaya, ako, katulad ni fellow Taoist Luna, mayroon ding isang mahiwagang lakas na nagpoprotekta sa akin. Tiningnan siya ni Hai Wuya, pagkatapos ay tiniyak. Siguro, ang lakas ng kawalang malay. Nagpatuloy si Luna Vu sa pagsasalita sa kanila. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi lamang tayo ang naapektuhan. Malamang, ang ibang mga disipulo, kahit papaano, ay maaapektuhan ng secret realm. Ang mahalaga, hindi na kung sino ang mananalo. Kundi mas mahalaga, ang eksena ng pagkawasak, ay malapit nang mangyari. Ang kagyat na bagay ngayon, ay mabilis na ipaalam sa ibang mga tao sa loob ng secret realm. Pigilan silang magpatayan sa isa't isa. Pagkatapos, sabay-sabay tayong maghanap ng paraan para malutas ang sitwasyon. Gumuhit si Melody Swordheart ng isang bilog sa lupa, at hinati ito sa 4 na bahagi. Sa loob ng Star Moon Mirror, may 4 na lugar. Silangan, kanluran, timog, hilaga. Maingat niyang iginuhit ang daan para sa lahat. Hindi na maaaring magpatumpik-tumpik pa. Hahatiin natin ang ating sarili. Kikilos. Unang nagpaalam si Hai Wuya sa kanila. Kung gayon, dito na tayo maghihiwalay. Agad niyang kinuha ang sandata, at sumugod sa isang direksyon. Ako, agad akong pupunta sa silangan. Ipaalam ko sa mga disipulo doon. Nagpakita rin ng kayabangan si Yan Wo, at kinuha ang isang panig. Bilang isang sugo ng katarungan. Hindi ko maaaring talikuran ng tungkuling protektahan ang mga inosente. Ang timog, napakaangkop sa aking banal na apoy. Pupunta ako sa timog. Pagkatapos, lumundag siya paitaas.
At hindi nakalimutang magbilin. Fellow Daoist Luna, huwag kang mag-alala. Medyo nahihiya si Luna Vu. Ang hambog na ito. Hindi naman ako nag-aalala para sa iyo. Ngayon, may tatlong mukha na nakatingin sa isa't isa. Senior brother, ngayon, may 2 lugar pa, at 3 tayo. Nag-alinlangan din si Melody Swordheart, hindi alam kung ano ang gagawin. Kaya't, kailangan ng isang grupo ng 2 tao na umalis. Ngumiti si Luna Vu. Tama, 3 tayo. Paano tayo mag-oorganisa ng grupo? Basang-basa ng pawis si Austin Cloud. Pagkatapos, mabilis siyang tumakas mag-isa. Ako, bigla kong naalala, may kaunti pa akong gagawin. Pupunta muna ako sa silangan. Junior sister, mag-ingat ka. Pilit na ngumiti si Melody Swordheart, pagkatapos ay tumango sa kanya. Senior brother, mag-ingat ka rin. Ang matalas na mga mata ni Austin Cloud ay palihim na sumulyap sa likuran. Junior sister, hindi sumunod. Madali para sa akin na kumilos. Lalong pinabilis niya, at pumunta sa isang lugar na kailangan puntahan. Kapag nakaharap ng panganib, maaari rin akong kumilos ng malaya. Inilahad ni Luna Vu ang kamay sa harap ni Melody Swordheart, nagsalita. Kung gayon, sabay tayong pupunta sa kanlurang combat zone. Nag-alinlangan si Austin Cloud ng Asher Cloud Sect, nagsalita. Sige. Biglang lumapit si Luna Vu sa kanya, at bumulong ng palihim. Sabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Ang malalim na boses ng babaeng iyon, ay marahang umihip sa tainga ni Melody Swordheart. Ang hula, na may kinalaman sa Star Heaven Sect, kaya't espesyal akong pinapanta ni Master para mag-imbestiga. Mausisang nagtanong si Melody Swordheart. Dahil, sa hula ng Heavenly Secret, dumilim ang mukha ni Luna Vu, nang banggitin niya ito. Tama, ang hula, ay may 8 salita lamang. Ang imaheng ipinahiwatig, at ang hulang iyon, ay napakakaugnay sa isa't isa. Bakit, bumagsak ang langit? Lumipad ang Asher Cloud Sword. Nang marinig iyon, labis na nagulat si Melody Swordheart. Lumipad ang Asher Cloud Sword. Hindi kaya, ang hula, ay tumutukoy sa Asher Cloud Sword Sect natin.